Nagising ako isang araw at nagkaroon ng hiling na magkaroon ng isang asawang loli na puti ang buhok. Hindi ko akalain na pagkagising ko sa susunod na araw ay ako na ang naging isang maliit na loli na puti ang buhok. Naguguluhan akong tumayo sa harap ng salamin at tumingin. Ako to. Nagulat ako sa aking itsura at nagising. Gusto ko ang mga loli na puti ang buhok. Pero ang problema ay ayaw kong maging isang loli. Sa nangyaring kakatwang ito, ang una kong tinakbuhan ay ang aking matalik na kaibigan para humingi ng tulong. Ngunit ang mas nakakabahala pa ay isa ring lolicon ang aking matalik na kaibigan. Nagkagusto pa yata siya sa akin. Imbes na tulungan akong bumalik sa pagiging lalaki. Gusto niya pang gawing pag-ibig ang aming pagkakaibigan. Isa kang manyak, itinuring kitang kapatid. Pero gusto mo akong pagsamantalahan. Patay na. Napaupo ako sa sahig. Pinaplano pa nga niya kung paano babaguhin ang isip ko para maging babae dahil tinawag ko siyang nanay. Halos matunaw ang puso niya. Biglang nagbago ang tingin sa akin ni nanay at naging seryoso. Bigla niya akong niyakap at sinabi, "Anak, hayaan mong tingnan ni nanay kung tuluyan ka ng naging babae. Kung maging hindi ka lalaki o babae, madali kitang madala para magpagamot." Pagkasabi nito, sisimulan na sana ni nanay hubarin ang aking palda. Nagulat ako at pinigilan agad si nanay. Namumula ang aking mukha habang sumisigaw. Hindi na kailangan mag-inspeksyon. Nakita ko na kanina. Nakita mo na? Nagbago ang ekspresyon ni nanay at biglang naging pandidiri ang kanyang tingin sa akin. Pareho lang akong nag-aalala sa ibang bagay. Nakampante siya. Sa kanyang pananaw, ang pagiging isang cute na loli ng kanyang malikot na anak ay hindi rin naman masama. Tutal, anak niya pa rin naman. Parang nag-expire lang ang experience card ng kanyang anak. Nang malaman ng kapatid kong babae na naging babae ako, nanlaki ang kanyang mga mata. Nilapitan niya ako at pinisil-pisil ang aking malambot. Napisngi, ngunit wala man lang akong lakas para lumaban. Hindi ko na kaya ang pang-aapi. Kaya humingi ako ng tulong kay nanay. Nanay, inaaway ako ni ate, hindi mo man lang ako ipagtatanggol. Mabait ang panganay kong anak. Hindi ba't madalas mo ring inaaway si Xiaoyu noon? Hayaan mo siyang gumanti. Gulat akong tumingin kay nanay. Tinatawag mo ba akong anak? Sigurado ka bang hindi ka nagkakamali? Maliit na loli. Binigyang diin ni nanay ang mga salitang maliit na loli. Hindi ako maliit na loli. Ako ay isang matipunong lalaki. Sa isang suntok ko, kaya kong pumatay ng isang elepante. Bagaman matapang ang aking sinabi, wala man lang itong dating dahil sa aking malambot at maliit na katawan. Nang makita ni nanay ang aking padaragdag na postura, agad siyang sumimangot. Sinong babae ang nagsusuot ng palda? At nagbubukas ng mga binti tulad ng ginagawa mo? Hindi ako nagpatalo at sumagot, pero lalaki ako. Hindi, babae ka na ngayon, mariing sabi ng nanay. Tingnan mo nga ang itsura mo ngayon, malapit na ang pasukan, sinasabi ko sa'yo. Kailangan bago magpasukan, maging babae ka na, alamin ang mga karaniwang bagay tungkol sa pagiging babae, matuto ka sa kapatid mo. Si Xiaoyu na ang magiging ate mo, nagulat ako, lalong nagiging mali ang naririnig ko. Bakit ako magiging kapatid? Mas matanda ako sa kanya, kahit naging babae ako ngayon. Pero kahit anong sabihin, ate niya pa rin ako, puno ng galit ang mukha ko, pero ito na lang ang huling dignidad ko bilang kuya. Pero hindi ako binigyan ng kahit katiting na respeto ng nanay, walang awang panunuya niya, isa ka lang maliit na dalagita ngayon. Kung lalabas ka, akalain pang anak ka ni Xiaoyu. Maliban sa mas matanda ka sa kanya, ano pa ang mas malaki sa kanya? Walang taas, walang korte, kahit dibdib wala. Medyo wala akong magawa, pero biglang namula ang mukha ko. Bakit kailangan ko ng dibdib bilang lalaki? Kahit naging babae ang katawan ko, lalaki pa rin ang isip ko. Nang marinig ito ng nanay, gusto pa ring baguhin ang isip ko para maging babae, pero hindi yon kayang baguhin agad-agad. Tinatamad na rin siyang makipagtalo pa sa akin, binigay sa akin at sa kapatid ko ang allowance para sa susunod na buwan. Bago siya umalis, nagbabala pa siya sa akin, kapag hindi ka pa naging isang ganap na babae bago magpasukan. Direktang parusa ang aabutin mo, pero hindi pa natatagalan pagkaalis ng nanay. Narinig ko na agad ang sigaw ko sa sala, tinitingnan ang 10,000 allowance na binigay ng nanay, muntik nang lumuwa ang mata ko. Parang ginawa akong pulubi ni nanay dati, sabi niya mas malaki lang ng kaunti ang allowance ng kapatid ko kaysa sa akin. Pero hindi ko inaasahang may dagdag na isang numero. Totoo nga ang kasabihang, kinakawawa ang anak na lalaki, pinalalaki ang anak na babae. Mukhang ang pagiging babae. Mayroon din palang magandang dulot. Habang nagtataka pa ako, bigla akong niyakap ni Xiaoyu mula sa likod. Xiao Chen, pwede bang halikan mo ang ate? Nang marinig ko yon, gulat na gulat ako. Kahit ate na kita ngayon. Susundin kita ng maayos, pero medyo sobra naman yata ang hinihiling mo. Magkapatid tayo sa kaluluwa. Sa isip, kuya mo pa rin ako. Hindi kaya may gusto ka sa akin. Relax, Xiao Chen, sobrang cute mo na ngayon na nakakagulo. Saka babae ka na rin naman, halikan mo lang ang ate, isa lang. Balak ko pa sanang tumanggi, nang makita ko ang nagbabadyang luha sa mga mata ni Xiaoyu. Xiao Chen,
dati naman sinusunod mo lahat ng gusto ko. Hindi mo na ba ako pinapansin ngayon dahil babae ka na? Nang makita kong umiiyak na si Xiaoyue, biglang naghang ang utak ko. Huwag kang umiyak, huwag kang umiyak. Hindi ba sapat na ang halik ko? Pagkasabi niya, hinalikan niya agad ang maputing pisngi ni Xiaoyue. Tuwang-tuwa naman si Xiaoyue. Hinalikan niya rin ako ng mariin sa mukha. Ang bait mo talagang kapatid, sabi niya sabay hila sa akin papasok sa kanyang silid. Paglabas ko sa silid ni Xiaoyue, nahihilo na ako at hindi ko na alam kung nasaan ako. Marami ring bakas ng labi sa mukha at leg ko. Biglang tumunog ang cellphone ko sa bulsa. Tiningnan ko ito at nakita kong mensahe galing sa kapatid kong loli enthusiast na si Chendong. Tinanong niya kung nakahanap na ba ako ng white-haired loli. Laking gulat ko nang mabasa ko yon. Kung malaman niyang naging loli ako ngayon, hindi ko maisip ang mangyayari. Wala akong nagawa kundi mag-reply. Hindi na ako maghahanap. Napagtanto kong hindi maganda ang maging white-haired loli. Pagkatapos ay tinapos ko ang usapan namin ng aking kaibigan sa ilang salita. Sa mga araw na malapit sa pasukan, araw-araw akong tinuturuan ni Xiaoyue ng pananamit at pag-aalaga ng babae. Tila abala rin si nanay sa problema ko sa pagiging babae. Sa araw ng pasukan sa universidad, habang naglalakad ako sa kalsada ng paaralan suot ang aking maliit na palda, bigla kong nakita ang isang pamilyar na figura. Ito ang aking kaibigan, ang die-hard loli enthusiast na si Chendong. Bigla akong kinabahan. Paano siya napunta rito? Baka hinahanap niya ako. Patay na. Sa itsura kong ito ngayon. Hindi lang loli enthusiast, kahit sinong normal na tao ay gustong yakapin ako at halikan ng mariin. Hindi ko maisip. Kung malaman ng pervert na si Chendong na ako ang kanyang kaibigan, ano kaya ang gagawin niya sa akin? Sa sandaling iyon, may isang lalaki na nakatayo sa harap ni Chendong. Young Master Chendong, natulungan kitang hanapin si Xiao Chen. Hindi ko akalaing ang cute pala ng kapatid mo. Nagulat si Chendong. Cute ang kapatid kong lalaki. Bakla ka ba? Pero iisa lang ang Xiao Chen dito sa buong paaralan, at isa pa, babae siya. Sabi niya sabay abot ng cellphone kay Chendong. Tiningnan ni Chendong ang cellphone at natulala siya. Lumitaw sa screen ang isang cute na litrato ng isang white-haired loli. Kung ganyan ang itsura ng kapatid ko, mas gugustuhin ko pang mabuhay ng 2.5 taon na lang para mapakasalan ko siya. Saglit na nag-imagine si Chendong. Pero agad din siyang umiling. Hindi pwede. Kung ito si Xiao Chen, saan na napunta ang kapatid ko? Naging white-haired loli ba siya? Pero imposibleng mangyari ang pagiging loli ng isang matipuno. Ang totoo, hindi niya naisip na ipadala ako sa Thailand para magpagawa. Kaya alam niya na imposibleng maging loli. Kaya saan na napunta ang kapatid niya? Bigla na lang naglaho. Agad na kinuha ni Chendong ang kanyang cellphone para tawagan si Xiao Chen. Tumunog ang cellphone ko. Kinuha ko ito at agad na pinatay. Sa itsura kong ito ngayon na isang napakagandang loli, baka himatayin pa siya. Paano ko sasagutin? Medyo inis naman si Chendong sa pagpatay ko sa tawag. Ang bastos, pati tawag ng kinikilalang ama, pinapatay. Imposible kayang kinidnap ako. Habang tinitingnan ko si Chendong na nakatayo, hindi kalayuan, sobrang gulo ng nararamdaman ko. Paano ko itatago sa kanya na naging babae ako? Imposible sigurong umamin kay Chendong. Dahil napag-usapan na namin dati, kung isa sa amin ay biglang maging babae, ano ang gagawin mo para sa kanya? Ako ang unang nagpahayag noon, siguradong pagbibigyan ko ang mga kapatid ko. Hindi ko inakala noon na ako mismo ang magiging babae, biro lang ang lahat. Pero parang sineryoso ni Chendong. Nagbilin pa siya na tandaan, maging puti ang buhok na loli. Ngayon, naging ideal type na ako. Paano kung hindi niya natuparin ko ang pangako ko? Talaga bang kailangan kong pagbigyan ang gusto niya? Kinakabahan ako. Parang napansin ni Xiaoyue ang iniisip ko. Dahil hindi kayo magiging magkaibigan sa buhay na ito, bakit hindi ka nalang magpakasal sa kanya? Noong lalaki ka pa, nakita kong inaalagaan ka ni Chendong. Kung maging asawa ka niya, siguradong aalagaan ka niya ng husto. Sa totoo lang, inaalagaan ako ni Chendong. Kaya mas gusto ko pang maging tomboy na lang habang buhay. Dahil sa problema kay Chendong, hindi pa rin ako mapakali sa klase. Pagkabalik tanaw ko, nagtama ang mga mata namin. Pareho kaming natigilan. Sa sandaling ito, sobrang gulo ng nararamdaman ko. Paano ko haharapin ang matalik kong kaibigan? Samantala, si Chendong, titig na titig sa akin. Sa isip niya, ang cute na loli. Sakto, naging asawa ko na ang ideal type ko. At saka puti pa ang buhok. Dati, hindi ako makahanap ng puting buhok na loli online. Akalain mong dito ko pa makikita. Sa sandaling iyon, maraming naisip si Chendong, pati na rin ang pangalan ng magiging anak niya. Nakita ni Chendong si Xiaoyue na nakaupo sa tabi ko. Kilala niya si Xiaoyue kaya nagtanong siya. Pero hindi ko inakala na. Masayang sinabi ni Xiaoyue, siya si Xiao Chen. Gulat na gulat ako sa kapatid ko. Sinabi niya talaga, may kapatid bang ganito? Gulat na gulat din si Chendong. Imposible, si Xiao Chen ang loli na ito. Niloloko mo ba ako? Pinsan ko siya. Nagkataon lang na Xiao Chen din ang pangalan.
Medyo naguluhan si Chendong. Kahit na parang hindi ka panipaniwala. Hindi niya pinagdudahan ang pagkatao ko. Nakahina ako ng maluwag. Pero sa sumunod na sinabi ni Chendong, halos mapatalon ako sa gulat. Teka, humingi pa ako kay Xiao Chen ng puting buhok na loli. Bakit hindi niya sinabi sa akin na may kamag-anak pala kayong ganito? Nagdadamot siya, no? Nahihiyang umiti si Xiao Yu. Tamad lumabas ng bahay para bumisita sa mga kamag-anak ang kapatid ko. Kaya hindi niya siya kilala. Simple lang ang dahilan ni Xiao Yu, pero dahil sa tiwala niya sa matalik niyang kaibigan. Tumango si Chendong nang walang pagdududa. Pero teka, nasaan na nga pala ang kuya mo? Nang mag-graduate, nawala na ang closeness ninyo, ano? 2 buwan na bakasyon, ayaw pa rin akong puntahan. Tumingin sa akin si Xiao Yu. Alam ng kuya ko na gusto mo ang mga loli. Nagpa-sex change siya para sa'yo, naniniwala ka ba? Biro lang ni Xiao Yu. Hindi siyempre naniniwala si Chendong. Paano naman mangyayari sa mundo ang maging babae? Biglang naisip ni Xiao Yu nagka-almoranas ang kuya ko. Nagpa-opera sa ospital ng malaking almoranas. Hindi makakalabas ng ospital sa loob ng 2.5 taon. Hahaha, ganoon pala. Kaya naman pala. Paano naman kikilos ang sarili niyang kapatid na parang isang dalagang nagtatago araw-araw sa akin? Kaya pala nahihiya siya sa almoranas niya at ayaw niyang sabihin sa akin. Hindi ko na matiis ang usapan nila. Parang iniinsulto ako. Gusto kong magmura pero sa sitwasyon na ito, isang salita lang, sasabog na ako. Kaya pinili kong manahimik. Pagkatapos, bumalik ako sa upuan ko para gamutin ang sugat ko. Pero pagtingala ko, nakita ko na naman si Chendong na nakatitig sa akin. Napansin din ni Xiao Yu ang kakaibang tinginan namin. Ngumiti siya nang hindi maintindihan. Bagay kayong dalawa. Bigla akong binuhat ni Xiao Yu na 1 metro at kalahati at inilagay sa pinakamalapit na pwesto kay Chendong. Nagulat si Chendong. Halata ang pamumula ng mukha niya. Walang masabi ako sa mga kalokohan ni Xiao Yu. Sino ang makakatiis sa pagnanasa ni Chendong? Pinapaupo pa ako ng kapatid ko kasama siya. Mamatay na lang ako. Nalalamig ako sa likod ko pag nakaupo ako sa tabi ni Chendong. Nanindig ang balahibo ko. Ito pala ang pakiramdam na pinagpapantasyahan ng isang manyak. Sa panlabas, mukha akong kalmado. Pero sa loob ko, gumuho na ako. Kapatid, parang awa mo na, tigilan mo na ako. Sana may ibang loli na sumalo ng atensyon mo. Bumuntong hininga ako at tumingin sa labas ng bintana. Pagkatapos, narinig ko ang isang pamilyar na boses ng bata. Bakit? Ako ang mas matanda, dapat ako ang ate. Bakit ako magiging kapatid? Nakita ko ang isang maliit na loli na kulay rosas ang buhok. Na nagmamadaling pumasok sa silid-aralan. Pagkatapos, bigla siyang dumamba sa akin. Siguro dahil pareho kami ng uri. Naging magkaibigan agad kami ng maliit na loli. Namangha si Chendong na lolicon. May 2 loli sa isang klase. At pareho silang napakaganda. Hindi na ito kulungan, paraiso na ito. May 2 loli na nakaupo ngayon sa tabi ko. Hindi inaalis ni Chendong ang tingin niya sa amin. Tinunan pa niya ako ng ilang litrato gamit ang kanyang cellphone. Pagkatapos mag-picture, ipinadala niya ang mga litrato sa kanyang matalik na kaibigan na si Xiao Chen. Tumunog ang cellphone ko. Buti na lang at hindi napansin ni Chendong ang mga detalye. Naghihintay siya ng reply mula sa kanyang matalik na kaibigan. Pero hindi niya alam na ang matalik niyang kaibigan ay naging isang loli. At nasa harap niya ngayon. Medyo nahihiya ako. Nakaupo kami ng kapatid ko ng harapan. Pero kailangan ko pang magpanggap na hindi ko siya kilala habang nakikipag-usap sa cellphone. Parang ang weird ng feeling. Ano ba? Ang cute ng white-haired loli sa klase namin, no? Sayang hindi ka nakapunta. At saka, yung white-haired loli na yan, tagalinis pa sa bahay nyo. May isa pang ang pink-haired loli. Sinulyapan ko si Chendong na nagkakandara pa, tapos binuksan ko yung pinadala niyang litrato. Ang ganda ko talaga sa litrato. Maliban sa hindi pa develop na dibdib at katawan, panalong-panalo na loli. Kaya nag-reply ako ng, ang cute ng white-haired loli na yan. Di ba? Huwag mo akong agawan. Napagplanuhan ko na nga ang pangalan ng anak namin. Natakot ako sa sinabi ni Chendong. Sino nang may sabing gusto kong magkaanak sa'yo? Chendong, ang manyak mo. Katatapos lang nating pag-usapan ang tungkol sa loli. Binalik ni Chendong ang usapan sa normal. Teka, kailan ka ba babalik sa school? Sabihin mo sa akin kung hindi, pupuntahan kita sa ospital. Dahil sa sinabi ni Chendong, dali-dali akong nagdahilan, sa susunod na lang. Hindi pa naman ako patay, hindi pa lang ako nakakalabas ng ospital. Bakit ka nagmamadali? Wala talaga akong magawa sa kaibigan kong si Chendong. Kahit tumayo ako ngayon at sabihin kay Chendong na ako ang kaibigan niya, siguradong hindi pa rin siya maniniwala. Dumating ang uwian, hinihila ni Xiao Yu ang maleta papunta sa gate ng school. Nagtataka ako. Hoy, saan ka pupunta? Hindi ba tayo sa dorm magstay? Nagrenta si mama ng bahay sa labas ng school para sa atin. Ang sabi niya, may 2 pa tayong kasama sa bahay. Huwag kang papasok sa kwarto nila, narinig mo? Hindi naman ako manyak, bakit naman ako papasok sa kwarto nila? Parang may maling akala sa akin ang kapatid ko.
Narinig niya ang sinabi ko at biglang sumimangot. Kayo ni Chendong, naghahanap na kayo ng mga loli sa internet, hindi pa ba sapat yun para maging manyak ka? Ikaw na magsabi sa akin kung ano ang nangyayari pero ayaw kong umamin. Gusto kong magpanggap na walang alam pero hindi ubra yan kay Xiaoyu. Kung ayaw mong sabihin, ibibigay kita kay Chendong. Tapos, isasabay ko na rin na paglapitin kayong dalawa. Kapag lumaban ka, sasabihin ko kay Chendong na naging loli ka. Nanindig ang balahibo ko sa sinabi niya. Tapos, umiling ako ng todo. Huwag naman, ate. Kahit mamatay ako, hindi ako mapupunta kay Chendong. Napagplanuhan na niyang magkaanak sa akin. Wala akong magawa. Kaya sinabi ko sa kanya na ako mismo ang mahilig sa white-haired loli. Tinitigan ako ng kapatid ko ng kakaiba. Hindi ba't mahilig ka sa white-haired? Ayos, pwede mo nang gustuhin ang sarili mo. Gustuhin ang sarili mo. Hinawakan ko ang puting buhok ko. Ang ganda nga, pero bakit kapag nasa akin, parang ang weird? Na, isa ka na ring magandang maliit na loli. Parang nasasanay ka na rin sa pagsuot ng palda. Sanay na ako sa paghiyaw mo. Sa tuwing umiihip ang hangin, nararamdaman ko ang lamig sa ilalim ng palda ko. Hindi ko sana iisipin kung hindi pa nabanggit ni Xiaoyu. Pero nang sabihin niya, parang may mali. Ate, bakit mo pa ako ginagawang katatawanan? Pagkatapos ng mga pagbati, dumiretso kami sa bahay na inayos ni Mama. Tuwang-tuwa si Mama. Mga anak, halikayo at batiin nyo ang magiging kasama nyo sa bahay. Baka maganda ang bago nyong kasama. Bigla akong na-excite. Pero nang makita ko ang kasama ko sa bahay, natigilan ako. Nabighani ako sa ganda niya. Gulat din ang ekspresyon ng babae sa harap ko. Ang cute na loli. Pagkasabi niya, akmang yayakapin niya ako. Biglang may sumigaw mula sa likod niya. Huwag mong bulihin ang kaibigan ko. Isang pink na bilog ang bumagsak sa harap ko. Noon ko lang nakita ng malinaw. Siya pala si Xiaolu, ang pink na loli na nakilala ko kaninang umaga. Siya pala ang bago kong kasama sa bahay. At ang kapatid niya ay si Xiaohi. Tumango si Xiaohi ng awkward. Nagulat lang ako ng 2.5 segundo. Kung tutuusin, nangyari na nga yung loli sa timog. Ano pa ba ang mahirap sa magkabaligtad na laki ng katawan ng magkapatid? Nakita ni Xiaohi na hindi ako nagulat kaya bumulong siya sa akin. Ang kapatid kong si Xiaohi ay isang pervert na mahilig sa loli. Loli, huwag kang lalapit sa kanya. Lalo na yung tulad mong clumsy at cute. Kundi, ipipilit kanyang halikan sa sofa. May ganoon palang benepisyo. Susubukan ko nga yan sa susunod. Pagkasabi ni Xiaolu, tumalon-talon siya pabalik sa kwarto. Sumunod din si Xiaohi sa kanyang ate. Pagkaalis ni Mama, masaya akong nahiga sa aking maliit na kama. Nakatanggap ulit ako ng mensahe mula kay Chendong sa cellphone ko. Xiao Chen, saang ospital ka? Wala naman akong gagawin ngayon. Susunduin kita dyan gamit ang bago kong sports car para maglibang. Tamad kong sagot. Hindi na kailangan, salamat. Nahihilo ako pag nakakakita ako ng sports car. Hindi naman ako katulad mong maraming sports car sa bahay. Mag-video call tayo at isa-isa mong tingnan. Siguradong may isa dyan na hindi ka mahihilo. Nang makita ko ang mensahe na ipinadala ng lalaking ito, gusto ko na siyang i-block. Pero naisip ko na magkaibigan na kami sa loob ng 2.5 taon. Hindi ko magawa. Kung hindi lang sana manyak si Chendong sa mga loli, sasabihin ko na sana sa kanya ang totoo. Pero nakakalungkot, hindi lang basta manyak sa loli si Chendong. Pati mga kaibigan niya ay hindi niya pinalalampas. Kaya medyo nag-aalala ako. Paano kung ligawan niya ako? Anong sasabihin ko? Pasensya na, pero kapatid kita. Hindi pwede. Hindi ko dapat hayaang magkagusto sa akin ang lalaking ito. Tumango ako at ito ang naging konklusyon ko. Dahil hindi ako agad sumasagot, nag-alala si Chendong. Sumagot ka naman. At saka dati puro voice message ang pinapadala mo. Bakit puro type na ngayon? Matalino akong sumagot. Pasensya na, dumating lang ang nurse para magpalit ng gamot. Kakatanggal ko lang ng almoranas, masakit ang lalamunan ko. Pumanipis ang boses ko. Tanong ni Chendong, kailan ka lalabas para mag-inom tayo? Naliwanagan ako sa sinabi ni Chendong. Kung gusto kong tigilan niya ako, kailangan ko munang subukan. Gaano nga ba talaga kagusto ni Chendong ang mga loli? Kaya matalino kong sinagot, hindi ako makakalabas sa ngayon. Baka pwede kong ipasama sa iyo ang kamag-anak ko, yung loli na kinunan mo ng litrato kanina. Sinabi ko lang yun para subukan siya. Hindi ko inakalang luluhod si Chendong sa akin at magsasabing, Panginoon, narito ang iyong abang lingkod. Sumimangot ako at sumagot, nagbibiro lang ako. Matulog ka na lang. Huwag, tinawag ng akitang damit eh. Di ba't ka mag-anak ka niya? Sigurado akong may magagawa ka para palayain siya. Ito ang unang pagkakataon na tinawag akong ikasuotan ni Chendong. Ngayon ko lang napansin na wala pala siyang paninindigan. Hindi ba't ang yaman-yaman mo? Bakit ang word ng gusto mo? Anong word? Basta't ang babaeng gusto ko. Sakto lang na medyo maliit. Dahil hindi ko kaya si Chendong, nakaisip ako ng bagong dahilan. Kahit na pumayag siyang lumabas kasama ka, maisasama mo ba ang isang babae para mag-inuman sa kalsada? Pwede ko siyang ibili ng maliit na damit o kaya bulaklak, mga pampaganda,
kahit anong gusto niya. Nang marinig ko ang mga salitang bumili ng damit, nanlaki agad ang mga mata ko. Chendong, isa kang manyakis. Noong magkaibigan pa kami, hindi kita nakitang ganyan ka-generous sa akin. Ngayon, ayos ah. Bigla-bigla na lang gustong magbigay ng mga bagay. Chendong, talagang gusto mo lang ang katawan ko. Kaya talagang hindi ako papayag. Kahit patayin niyo pa ako, hindi ako sasama. Kung hindi mo ako tutulungan sa damit. Nakausapin yung loli, pupuntahan na lang kita. Nang makita ko ang mensaheng galing kay Chendong, natulala ako. Ako pa mismo ang gumawa ng problema para sa sarili ko. Talaga bang makikipag-date ako sa manyakis na to? Matapos kong pag-isipang mabuti sa loob ng 2.5 oras, binlock ko na si Chendong. Pasensya na, Chendong. Sa susunod na buhay na lang tayo magiging magkaibigan. Nang gabing iyon, nagkaroon ako ng kakaibang panaginip. Sa panaginip ko, nakita ko si Chendong. Hinarang niya ako. Xiao Chen, nagmamaang-maangan ka pa. Bakit hindi mo sinabi sa akin na naging white-haired loli ka? Itinuturing mo ba akong kaibigan? Kumirot ang puso ko. Itinuturing kitang kaibigan. Hindi pa lang ako handaan. Naghanda akong umamin sa'yo, sa sumunod na segundo, biglang lumuhod si Chendong, na parang normal lang sa kanya. May hawak pa siyang isang palumpon ng bulaklak. Alam ko na, ikaw ang pinakamabuti sa akin. Kaya, pakasalan mo ako. Nanay, itinuring kitang kapatid, tapos gusto mo pala akong patulugin. Talagang ikaw ay galing sa akin. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Chendong, basta na lang niya akong binuhat. Kahit anong pagpupumiglas ko, wala ring nangyari. Tinitigan ko siya gamit ang mataray kong tingin, pero hindi ko akalain na sa nakita ni Chendong, halos matunaw na ang puso niya sa sobrang cute ko. Xiao Chen, ang cute mo rin kapag nagagalit. Gustong-gusto kita. Xiao Chen, nangako ka sa akin, kapag naging loli ka, papayagan mo akong mag-enjoy. Habang sinasabi niya yon, niyakap niya ako ng mahigpit at sunod-sunod niya akong hinalikan. Natakot ako. Chendong, anong ginagawa mo? Pumipiglas ako ng malakas, pero habang pumipiglas ako, mas lalo akong hinigop ni Chendong. Xiao Chen, ang bango mo. Hindi kita bibitawan. Pagkatapos akong halikan ni Chendong ng 2.5 oras, sumuko na ako at nakahiga na lang nang nag-enjoy sa bisig ni Chendong. Bigla akong nagising dahil sa bangungot na yon. Nakakatakot pala yon. Kaya noong sumunod na araw sa eskwela, buong araw akong nagtatago kay Chendong. Pero pagdating ng uwian, muling nangyari ang katulad na eksena sa panaginip ko. Hinarang ako ni Chendong sa pasilyo, may ngiti sa labi na katulad ng sa panaginip ko. Pagkakita ko sa pamilyar na mukha, bigla kong naalala ang eksena kagabi kung paano niya ako hinalikan. Natakot ako at natigilan sa kinatatayuan ko. Posible bang magkatotoo ang bangungot ko kagabi? Chendong, binabalaan kita, huwag kang lumapit. Hindi ako papayag sa abnormal mong gusto. Naguguluhan naman si Chendong. Gusto ko lang makipagkaibigan sa'yo. Naguluhan ako. Makipagkaibigan lang pala. CJ. Pero may importante akong dapat gawin ngayon, kailangan kong umuwi. Magkita na lang tayo bukas. Pagkasabi ko noon, kumaripas na ako ng takbo. Nakahinga lang ako ng maluwag nang makarating ako sa baba. Grabe pala ang mga lolicon. Nakakakilabot ang mga tingin nila. Simula bukas, kailangan ko nang sumabay kay Xiaoyu pauwi. Pagka-uwi ko sa bahay, nalaman kong hindi pa nakakauwi si Xiaoyu at ang mga kasama niya. Pagdating ko sa sala, nakita ko ang iniwan na papel ni Xiaoyu. Nag-shopping kami ng mga ate. Kung nagugutom ka, umorder ka na lang ng pagkain. Tandaan, huwag pagbuksan ang mga estranghero. Sanay ako sa pag-order ng pagkain. Hindi lang estranghero, kahit masamang tao kaya kong bugbugin. Pagkalipas ng kalahating oras, tumunog ang doorbell. Magandang araw, delivery po. Pakibuksan po ang pinto. Parang pamilyar ang boses ng taong ito, pero hindi ko maalala kung sino. Tumakbo pa rin ako sa pinto at binuksan ito. Pero nagulat ako nang makita ko ang mukha ng delivery boy. Hindi ba't si Liuxing yan? Bakit ka nagde-deliver? Ang nasa harapan ko ay isa pang matalik kong kaibigan sa dormitoryo noong high school. Napakaganda niyang lalaki, kaya minsan nang sinubukan siyang gawing bakla ni Chendong. Magkakilala ba tayo? Mas nagtaka si Liuxing nang makita ang puting buhok na loli sa harap niya. Ako si Xiao Chen. Pagkatapos kong sabihin yon, napagtanto ko na masyado akong nasasabik at nakalimutan ko ang kasalukuyan kong pagkatao. Hehe, kaklas ko si Chendong. Nabnya kayo sa akin. Nakita ko ang litrato mo kaya kita nakilala. Ganon ba? Kakaibang tumingin sa akin si Liuxing at sinabing puno ng pag-aalala, Miss, sa hitsura mong yan, mas mabuting lumayo ka kay Chendong. Tama, kailangan ko pang mag-deliver. Alis na ako. Huwag mong sasabihin kay Chendong na ako ang nagsabi nito, ha? Nakanguso akong nakatayo sa kinatatayuan ko. Mukhang alam nating lahat kung anong klaseng tao si Chendong. Pero biglang tumigil si Liuxing na naglalakad papunta sa hagdanan. Teka, sinabi ba ng babaeng yon na siya si Xiao Chen? Mali ba ang narinig ko? Lalo pang nagtaka si Liuxing. Naalala ko ang ekspresyon ng batang babae kanina,
katulad noong nagdala ako ng pagkain kay Xiao Chen bilang kanyang ninong. Sige na nga, tatanungin ko na lang si Kuya Chen Dong. Iyan ang iniisip ni Liu Xing nang ilabas niya ang kanyang cellphone. Kuya Dong, may kilala ka bang babae na nagngangalang Xiao Chen? Kilala ko. Bakit? Narinig ko na kamag-anak daw siya ni Xiao Chen. Naniniwala ka ba? Parang may kakaiba akong kutob, ang talas ng pakiramdam ni Liu Xing. Parang ako, nararamdaman kong yung babae nga si Kuya Chen. Imposible kayang nagbago si Kuya Chen? Biglang nagtanong si Liu Xing na parang may naalala. Hindi mo ba napapansin na parang umiiwas sa atin si Kuya Chen? Inalala muli ni Chen Dong, parang totoo nga. Pero imposibleng maging babae siya. Mas gustong paniwalaan ni Chen Dong na kamag-anak ng pamilya ni Xiao Chen ang babae. Hehe, sa tingin mo ba may posibilidad na? Sa tingin ni Xiao Chen, masyado akong nahihirapan, kaya naging loli siya para pakasalan ako. Kuya Dong, nakakabastos na nga ang pagtawa mo, eh. Nakakabastos din ang mga sinasabi mo. Hindi ka ba gising? Nagulat si Chen Dong nang marinig ito. Lumaki na ang ulo mo, ha? Hindi ka ba natagalan sa pagiging api sa akin? Nakalimutan mo na ba noong nagkamali kang tinawag akong tatay sa kama? Napahinto si Liu Xing at naalala ang malungkot na sandali noon. Dahil payat siya, walang nakatalo sa kanya sa dormitoryo. Pang-apat siya, kahit si Xiao Chen na pangatlo ay kaya siyang apihin. Nag-isip si Chen Dong. Ganito na lang, mamayang gabi, magkita-kita tayong magkakapatid para pag-usapan si Xiao Chen. Isasama ko si pangalawa. Mag-isip tayo ng paraan para pilitin siyang lumabas. Nagtatago siya sa atin ng matagal, kaya pipilitin natin siyang magpaapi sa atin. Pagkatapos ibaba ang telepono, nagpadala ulit ng mensahe si Chen Dong sa isang tao. Pakiimbestigahan ako sa ospital. Tinatawag si Xiao Chen, kasabay nito nakayuko ako ng maayos habang kinakalampag ni Bunso Xiao Yue ang kanyang binti. Nakakakaba ang presensya habang sina Xiao He at Xiao Lu ay nagkatinginan sa isa't isa. Sabihin mo na, bakit nasa lupa ang papel na binigay ko sa'yo? Sinabi ko na sa'yo na huwag pagbuksan ang pinto ang mga estranghero. Hindi mo man lang tiningnan ang pifol bago ka nagbukas ng pinto. Ang tanga mo talaga. Pero hindi ko abot. Nakayuko kong sinabi ng may pagtatampo. At saka, kaklase ko sa dorm yung manlalaro ng chess. Magkakilala kami kaya ko binuksan. Pagkasabi nito, ang dalawang kapatid na babae na nakaupo sa gilid ay nagulat. Hindi ba lalaki yung manlalaro ng chess? Paano naging kaklase ni Xiao Chen ang isang lalaki? Tiningnan ako ni Xiao Lu nang may pagtataka. Xiao Chen, hindi kaya lalaki ka? Lumapit si Xiao He at hinawakan ang aking pisngi. Sobrang lambot, hindi rin naman parang lalaki. Bakit hindi kayo nagsasalita? Hindi kaya lalaki talaga siya? Mas lalong naging kakaiba ang tingin ni Xiao Lu. Susubukan na sana niyang hilahin ang palda ko para hubarin para makasiguro. Nang makita ko ito, agad ko itong tinakpan ng mahigpit. Kahit na babae ako at hindi ako natatakot na suriin, hindi pa rin naman ako umabot sa ganong kalayo. Sa kabilang banda, hindi pa nagtatagal. Ang tatlong magkakapatid ay umiinom ng beer at kumakain ng inihaw na karne sa isang maliit na stall ng pagkain. Unang nagsalita ang pangalawa, si Gole. Dongje, ibig mong sabihin hindi pumapasok si Xiao Chen sa paaralan. At may isa pang Xiao Chen na loli sa klase nyo. Uminom muli si Chen Dong ng beer. Sinabi ni Xiao Chen Mimi na magpapaopera siya ng almoranas. Pero may kakaiba kaming nararamdaman ni pangatlo. Sa sandaling ito, nakatanggap ng mensahe si Chen Dong sa kanyang cellphone. Natanggap niya ang feedback mula sa dating inutos na investigasyon kay Xiao Chen. Ipinapakita sa ulat na hindi talaga nagpunta si Xiao Chen sa ospital, ngunit patuloy na nag-aaral sa Huaqiang University. Sa huli, partikular pa nilang tinukoy ang kasarian bilang babae. Pagkatapos basahin ito ni Chen Dong, natakot siya at tumalon. Hala, nagpabago kaya ng kasarian ng batang ito? Hindi kaya siya talaga yung puting buhok na loli? Hindi nakapagtataka na palagi siyang umiiwas ng tingin sa akin. Kung ganito nga, may paliwanag na. Sa sandaling ito, hindi na talaga naglakas loob si Chen Dong na mag-isip pa. Nakakatakot. Kailangan kong personal na kumpirmahin ito sa kanya. Kaya't nagmaneho ang Tiger Brothers sa ibaba ng aking apartment. Pinangunahan ni Liu Xing na alam ang address at hinarangan ang pintuan. Nang sipa ang pintuan, mahigpit pa rin akong hinihila ni Xiao Lu sa aking palda at ayaw bitawan. Agad akong natakot at nanghina ang mga binti ko. Lagot na. Napakaseryoso ng tatlong matalik na kaibigan. Kung mabisto ako, magiging masaya sila, pero malalagay sa panganib ang buhay ko. Nang makita niya ang sitwasyon, sumalubong si Xiao Yu at hinarangan ako sa kanyang harapan, habang ako ay nagtatago sa likod ng aking kapatid na babae, natatakot at walang magawa. Hindi ko pa rin ba ito matatakasan? Diretso si Chen Dong kay Xiao Yu at sumulyap sa cute na loli na nagtatago sa likod niya. Sa isang sulyap na yon, ang mukha ni Chen Dong, na seryoso kanina, ay agad na natunaw. Nawala rin ang kumpiyansa sa pagsasalita. Nini, wala sa mental hospital ang kuya mo. Hindi rin siya pumapasok sa paaralan. Saan kaya siya pumunta? At sino naman itong kamag-anak mo na nagngangalang Xiao Chen? Napangiwi si Xiao Yu.
Ang kuya ko, hindi yan ordinaryong sugat, pinakamalalang dumudugo. Kailangan talagang dalhin sa malaking ospital. Natigilan si Chendong, kaya pala hindi niya mahanap ang impormasyon niya. Agad naman siyang nagtanong ng isa pang nakakamatay na tanong. Sa listahan ng universidad, isang babae lang ang nagngangalang Xiao Chen. Paano mo yan ipaliliwanag? Pagkarinig nito, natulala si Xiao Yu. Hindi niya akalain na may itinatago si Chendong. Hindi siya makaisip ng dahilan dahil ako si Xiao Chen. Nagbulong ako sa likod ni Xiao Yu. Tapos na, mapapahamak ako sa lalaking to na si Chendong. Pero sa pagkakataong ito, lumabas ang kaibigan naming si Loli Xiaolu. Itinuro niya ang magkakapatid na Chendong na galit na galit. Kayong mga to, hindi lang basta pumapasok sa tinitirhan naming mga babae, kinukulit niyo pa ang isang batang babae. Hindi niyo ba nakikitang malapit na siyang umiyak sa takot? Nakapamiwang si Xiaolu at lalong nagalit. Pagkatapos niyang magsalita, gusto na niyang paalisin ang grupo ni Chendong. Sa sandaling ito, lumabas din si Xiaohi. Nakita niyang parang nahihirapan si Xiao Chen, kaya binalak niyang akayin si Xiao Chen paalis. Sa pagkakataong ito, medyo nagmadali si Chendong. Pero sa harap ni Xiaolu, ang paborito niyang loli, wala na siyang masabi pa. Tumingin na lang siya sa likod ni Xiao Chen at napabuntong hininga. Nakita ko ang pagkabahala ng kapatid ko. Chendong, Chendong. Ang loli ang pinakamamahal mo at ang pinakamalaking kahinaan mo. Ngunit noong dumadaan ako, sa tabi ni Bole at Chendong, nag-vibrate ang cellphone ko. Tiningnan ko ang cellphone ko. Pagkatapos, tumingala ako at nagtama ang mga mata namin ni Bole sa harap ko. Nagmadali akong umiwas ng tingin at mabilis na itinago ang cellphone ko. Tiningnan ako ni Bole na parang may kakaiba. Pagkatapos, tiningnan niya ang sarili niya. Tumatawag siya sa kapatid niyang si Xiao Chen. Sino kaya ang batang babaeng ito? Nag-iisip si Bole sa sarili niya. Lalo niyang nararamdaman na may hindi tama. Mukhang kailangan ko siyang makausap sa ibang araw. Paglabas ng kwarto, sumandal si Liuxin sa kotse at nagbuntong hininga. Nakita niyo ba kanina ang ekspresyon ng batang babae na yon? Natigilan si Chendong. Wala bakit? Kanina, nakatuon lang siya kay Xiaolu. Lumingon si Liuxin at nagtatakang tumingin kay Bole. Natigilan si Bole at pagkatapos ay umiling. Dahil hindi pa niya sigurado ang tunay na pagkatao ni Xiao Chen, hindi muna niya balak sabihin ang bagay na yon. Kasabay nito, nagbuntong hininga ako sa loob ng kwarto. Kahit pansamantala kong naibalik ang buhay ko, halos nagugutom na ako. Ginastos ko na ang lahat ng pera ko sa mga palda. Medyo nakakahiya kung hihingi ako sa nanay ko. Malinaw na hindi rin ako papahiram ni Xiao Yu. Pero sa ganitong sitwasyon, hindi rin ako makakapaghanap ng trabaho. Sandali bigla akong natigilan. Sa ganitong itsura ko, pwede akong maging streamer. Sa pag-isip ko palang nakikita ako, napakadali. Naghahanda na para mag-live. Tinitignan ko ang live streaming permission na na-activate na. Isinara ko agad ang pinto at nagsimulang mag-live. Para sa pangalan, gagamitin ko ang e-sincerity. Nang mag-umpisa akong mag-live stream, nakita ko ang malaking zero sa viewers at napanghinaan ako ng loob. Mukhang hindi pa rin sapat ang mukha. Kailangan ko pa rin gumawa ng kaunting kalokohan. Habang ako'y nag-iisip, biglang umakyat sa 200 ang bilang ng mga tao sa live stream room. Ano ito? Saan sila nanggaling? Tinitigan ko ang mga komento na may kaunting pagtataka. Ang aking maliit na mukha ay puno ng pagkalito. Mga tagahanga ni Maulo. Sino si Maulo? Si Maulo ay isang virtual streamer na two-dimensional. Galing kami sa fan group ni Maulo. Nahanap ko ang isang sagot sa isang tumpok ng mga komento. Ang cute ng streamer. Saan ka nakakakita ng pagkabulad? Balak kong bumili ng isa kamakailan. May mali sa'yo, kapatid. Talagang may mali sa'yo. Kapatid, mali ang paraan ng pananalita. Hindi kaya lalaki ang streamer. Pero okay lang din ang mga shota. Napangiwi ako nang tignan ko ang mga komento. May mga pervert na dumating sa live stream room ko. Habang nakikipag-usap ako sa mga pervert sa live stream room, tinitignan ni Xiaolu ang mga mensahe sa kanyang fan group. Lahat sila ay pinag-uusapan ng isang streamer na tinatawag na Chen. May mga taong nag-uusap tungkol sa ibang mga streamer sa kanyang fan group. Tignan ko nga kung sino ito. Pinindot ni Xiaolu ang live stream room na tinatawag na Chen. Kasunod nito ay isang cool na entrance effect sa live stream room. Akala ko may dumating na big boss. Nang tignan kong mabuti, hindi ba't si Zheng Zhu iyon? Hindi pa ba nagla-livestream si Maulo? Anong ginagawa mo dito? Maulo, mag-livestream ka na. Dito ako mananatili ngayong gabi at hindi ako uwi. Hindi nagsalita si Xiaolu at patuloy na pinanood ang livestream ni Chen. Nang dumating si Zheng Zhu, ako ay medyo nahihiya at nagsimulang gumalaw ng bahagya. Nakita ito ni Xiaolu at tumawa, nagpadala rin siya ng 2 carnival at inagaw ang unang pwesto. Salamat, Ate Maulo. Habang nagpapasalamat ako, pinindot ko ang follow para sa taong ito na may malaking pera. Sa magandang simula ngayong araw, naniniwala akong sa lalong madaling panahon ay makakamit ko ang tagumpay sa pamamagitan ng aking talento. Hindi ko inaasahan na pagkatapos kong mag-livestream,
Nakita ko ang mensahe sa aking telepono at nagsimula akong magwala. Dumaan si Xiaoyu at sumigaw sa labas ng pinto, "Okay ka lang ba? Anong ginagawa mong nagwawala sa kwarto?" "Binabalaan kita, pinababantay ako ni nanay sa'yo para siguraduhin na malinis ka. Huwag kang gumawa ng anumang sakit." Paano ako hindi magwawala? Mukhang natuklasan na ang aking pagkatao. Hindi ko pinansin ang aking nakababatang kapatid. Patuloy akong nagwawala sa kama. Tinitignan ni Xiaoyu ang loli na nagwawala sa kama. "Ang gandang itsura na yan ay sayang lang sa'yo." Ang pakiramdam na ito ay parang nanonood ng isang jazz beauty, ngunit ang beauty ay isang yaozi. Ang aking kalooban ay hindi mapakali sa mahabang panahon. Hindi ko alam kung bakit, sinabi agad ni Bole sa akin na alam na niya at hindi ko na kailangang magtago. Naglalaro ba ng third eye ang aking kapatid? Paano niya nalaman? Hindi ako makaisip ng isang angkop na dahilan upang ipaliwanag. "Kaya ano ang balak mong gawin? Hindi ka pa ba nagtatapat?" Nang sabihin ko ito, medyo nahihiya ang aking mukha. Sabi niya, pananatilihin niya itong sikreto. Sobrang sigurado siya sa sinabi niya, siguro may ebidensya talaga kaya niya nasabi yon. Kinuha ni Xiaoyu ang kanyang cellphone at binuksan ang mga chat logs. "Sleeve, Miwei, Chu, pakiramdam ko, sinusubukan ka ng iyong matalik na kaibigan. Impossible yon. Hindi dapat gagawin sa akin yan ng kapatid ko." Umiling-iling ako na parang tambol. Pero hindi naman niya sinabi na alam niyang naging babae ka, Hindi pa nga niya sinasabi kung ano ang nangyari, bigla mo na lang sinabi na ikaw yung babae. Ano? Nagulat ako. Hindi kaya? Niloko talaga siya ng kanyang sariling kapatid. Sa mga oras na ito, natigilan si Guchen. Ano ba ang nangyayari? Anong bansa ang may ganitong kalakas na operasyon? Ayaw tanggapin ni Guchen, pero iyon ang katotohanan na nasa harap niya. Kahit na nagpapahinga siya, kailangan niyang maniwala. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Guchen habang nagtatype. "Kung gayon, padalhan mo ako ng voice message para marinig ko." Medyo nagsisisi na ako. Biro lang naman iyon. Hindi ka naman siguro seryoso. Pagkatapos makita ang mga salitang ito, lalong nakumpirma ni Guchen. Wala ka nang kailangang sabihin pa. Magkita na lang tayo ngayong Sabado para pag-usapan ito. Nang makita kong desidido si Guchen, alam kong talo na ako sa harap ng sarili kong kapatid. Nagbibiro pa ang kanyang nakababatang kapatid. "Mag-enjoy ka sa date mo ngayong Sabado." "Anong date ang pinagsasabi mo? Kapag Sabado, magagalit ako." Sino ba ang makakaintindi? Yung pakiramdam na naging babae ka at makikipagkita sa kaibigan mo. Sa sandaling ito, may narinig na nagbukas ng pinto sa sala. Narinig ang boses ni Xiaoyu mula sa sala. Hindi nakalock ang pinto. Dapat silang dalawa ay nasa bahay. Pagkatapos kong pumunta sa sala kasama si Xiaoyu, ang nakita lang namin ay ang kasasarang pinto ng kwarto ni Xiaolu. At si Xiaoyu na nakatayo sa sala na walang magawa. Anong nangyari? Sa tingin ko sa atmosfera, alam kong may mali. Tumingin si Xiaoyu sa nakasarang pinto ng silid ng kanyang kapatid na may bahagyang pag-aalala sa kanyang mga mata. "Xiao Chen, tulungan mo ako, pwede ba? Kahit na magkautang-utang ako sa'yo, kahit anong sabihin mo sa hinaharap, gagawin ko." Kumurap si Xiaoyu. Hindi talaga ito tugma sa kanyang pagiging malamig. Ganito kasi, simula nang manood ng cellphone ang ate ko. Naging masama ang kanyang kalooban. "Gusto kong tulungan mo akong pasayahin siya. Ipagkatiwala mo sa akin." Tumango ako. Sino pa ba ang tutulong kundi ako? At saka, masisiyahan ko pa ang magandang si Xiaoyu. Kinabahan ako. Iminulat ni Xiaoyu ang kanyang mga mata. "Kung gayon, salamat sa'yo. Kung may gusto ka sa hinaharap, sabihin mo lang." Ngumiti si Xiaoyu at yumuko upang halikan ang aking pisngi bago umalis. Agad akong kinabahan at hindi makahinga. Hindi ko akalain na ang unang pagkakataon na magkaroon ako ng pisikal na kontak sa isang babae ay dahil sa bagong anyo na ito. Hayaan na. Ang pinakamahalaga ngayon ay mapasaya ang dalagang iyon. Hindi ko alam kung bakit siya nagalit. Tiningnan ko ang nakasarang pinto ni Xiaolu. Parang mahirap suyuin ang batang yan. Paano ko kaya siya mapapalambot? Pero dahil bata siya, siguradong mahilig siyang kumain. Gagamitin ko ang estratehiyang pagkain. Magpupunta ako sa supermarket. Pero nagsisi agad ako pagkalabas ko. Kasi kahit gaano katagal akong naglakad, wala akong nakitang supermarket. Naligaw pa ako. Tiningnan ko ang paligid. Tawagan ko na lang kaya si Bunso. Ayoko sanang abalahin si Bunso pero wala na akong magawa. Wala akong alam dito. Baka mamaya makasalubong pa ako ng manyak. Kakarating pa lang ng tawag, narinig ko na agad ang panunuya ni Bunso. "Sino kaya to? Hindi ba't ito ang aking pinakamamahal na kuya? Bakit bigla kang napatawag?" Sanay na ako kaya hindi ako nagulat. Naligaw ako. "Sunduin mo ako." Nakatayo ako ngayon sa harap ng supermarket na may dalang isang supot ng pansamantala. Simula nang maging loli ako, naramdaman ko talaga ang sinasabing gusto ko pero hindi ko kaya. Mas mataas pa ang presyo ng mga paninda kaysa sa akin. Hindi ko maabot ang pinakamataas. Kung hindi dahil sa isang mabait na ate, baka hindi ko pa mabili ang gusto ko. "Uy, nandito ka pa pala, maliit." Isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa likuran.
Bago pa ako makalingon, may suminghot na ako ng pabango. Bakit ka nakatayo dito mag-isa? Baka kidnapin ka. Gusto mo bang sumama sa akin? May mali, may mali. Agad akong nagsalita. May hinihintay ako. Darating na ang ate ko. Tumayo na lang sa tabi ko ang babae at hindi umalis. Dito na lang ako tatayo para walang masamang loob na dumakip sa'yo. Pagkatapos ng mga 10 minuto, dumating si Xiaoyu at nakita agad ang kapansin-pansing puting buhok. Uy, dumating na ang ate mo. Uwi na ako, nakangiting sabi ng babae. Pagkatapos, sumakay siya sa isang kulay rosas na sports car. Pagbalik ko sa sala, tiningnan ko ang nakasarang pinto ni Xiaolu na may pag-aalinlangan. Paano ko kaya siya lalapitan? Bakit ka nakatayo sa harap ng pinto ko? Biglang bumukas ang pinto. Nakapamiwang si Xiaolu at galit na nakatingin sa akin. Hawak ko ang supot ng pansamantala at natigilan ako. Sabi ng ate mo, masama raw ang pakiramdam mo. Pinapagaan ko lang ang loob mo. Ako ang ate. Mas lalong sumimangot si Xiaolu. Sabi ni ate Liu. Nang makita ko ang ekspresyon ni Xiaolu, napangiti ako. Pinapagaan ko nga ang loob niya. Nang akmang isasara ni Xiaolu ang pinto, hinawakan ko agad ang pinto at isiniksik ang isang paa ko sa pagitan ng pinto at hamba. Huwag mo munang isara ang pinto. Bumili ako ng pansamantala para sa'yo. Ayoko. Kung gusto mo talagang gumaan ang loob ko, lumayo ka sa akin. Pagkasabi niyan, itinulak ako ni Xiaolu. Tapos biglang sumara ang pinto. Tiningnan ko ang aking sarili. Ang hina naman ng katawang ito. Ako pa ang naitulak ng isang batang babae. Mukhang kailangan ko itong isipin ng matagalan. Kinabukasan, ginising ako ni Xiaoyu. Bumangon ka na. Sunduin natin si Papa sa airport. Sunduin si Papa. Dumating na siya. Hindi ba't may pasok tayo ngayon? Tahimik akong bumangon. Ngunit agad na bumalik ang pagdududa sa aking isipan. Dumating na si Papa. Sana may dala siyang regalo. Ngunit bakit parang may mali? Naghikab ako at nagpalit ng damit. Tapos natigilan ako habang hawak ang palda. Sabi ko na nga ba may mali eh. Kung makikita ni Papa ang itsura ko ngayon, patay ako. Dahil natatakot ako sa magiging reaksyon ni Papa kaya itinatago ko sa kanya ang tungkol sa pagbabago ko. Samantala, nakatingin si Chendong sa likuran niya, walang nakikita. Wala si Xiaochen at Xiaoyu. Balak ko pa namang kausapin si Lolik Xiaochen tungkol doon. Sayang, wala na. Kahit sabihin ko, hindi rin naman siguro siya papayag. Mas mabuti na yon kaysa tanggihan ako ng harapan. Bumuntong hininga si Chendong para aliwin ang sarili. Samantala, mas nahihiya pa ako kaysa makita si Zhao Minyang. Hindi ako pwedeng pumunta, hindi rin ako pwedeng hindi pumunta. Hindi ko naman pwedeng hindi makita si Papa habang buhay, di ba? Pero paano ko ba sasabihin to? Ang nag-iisang anak na lalaki, naging anak na babae. Hindi kaya ako kilalanin ni Papa? Sobrang kinakabahan ako. Kung hindi ko ito maaayos, baka palayasin ako sa bahay. Okay lang yan, okay lang yan. Ako na ang magpapaliwanag, maniniwala si Papa. Huwag kang mag-alala. Ay, gusto mo bang asarin si Papa mamaya? Huwag muna akong lalapit. Pagdating ni Papa, umiyak ka sa bisig niya. Tingnan natin ang magiging reaksyon niya. Ayoko. Nakakahiya yon. Pagkatapos, 200 piso. Deal. Ngayon na ang panahon para kunin ang ginto. Kinuha ni Xiaoyu ang banner na may pangalan ni Papa. Tandaan mong yumakap ka sa kanya, ha? Huwag mong kalimutan. Hawak ko ang banner. Halos hindi ako makita sa dami ng tao dahil sa maliit kong katawan. Lumipas ang ilang sandali, nakita ko si Papa na dumaan sa harap ko. Wala na akong nagawa. Pero inaasahan ko na rin naman to, Papa, saan ka pupunta? Diretso kong sinabi. Tumigil si Papa at tumingin sa paligid. Sa huli, itinuro niya ang sarili niya. Naguguluhan ang mukha niya. Kakarating ko pa lang, may anak na agad ako. Nagtataka ang mga dumadaan. Anong klaseng mag-ina to? Bakit may anak na naman ako pagkababa ko ng eroplano? Ang mga dumadaan ay nagtataka. Anong klaseng mag-ina ba to? Nakakita na ako ng mga babaeng hindi magkasundo, pero ang mga babaeng hindi magkakilala, ngayon lang ako nakakita. Samantalang pinupuri ni tatay. Bigla ko na lang niyakap si tatay. Nagulat si tatay, sinong batang ito? Ba't wala akong maalala? At alam pa niya ang pangalan ko, tinatawag pa akong tatay. Umatras ng 2 hakbang si tatay, pinagmasdan ang puting buhok na loli sa harap niya. Sinong batang nagpakulay ng buhok sa murang edad? Kilala ba kita? Ba't ka basta-basta tumatawag? Mukhang kinakabahan si tatay, akala niya siguro bagong uri ng panloloko ito. Tinitignan ko ang itsura ni tatay. Nakakatawa, gusto ko pa siyang asarin. Kaya, ayaw mo na ba sa akin? Nagpanggap akong malungkot, kahit sino nang makakita maaawa. Hindi pa rin gets ni tatay ang nangyayari. May mga dumadaan na naglalabas na ng cellphone para mag-video. Kinuha ni tatay ang cellphone niya at tinawagan si Xiaoyu, iniisip kung paano sosolusyonan ang problemang ito. Nasaan ka na, anak? May hindi akong kilalang batang babae na kumukulit sa akin. Tulungan mo ako. Anong batang babae? Tigil ang tawang tanong ni Xiaoyu. Saan naman kaya nanggaling niyang batang yan?
May daladalang banner na may pangalan ko, tinatawag pa akong tatay. Ang tahimik mo naman pala. Huwag mo na alamin, bilisan mo, tulungan mo ako. Kinakabahang sabi ni tatay sa telepono. Tapos tiningnan si Xiao Chen na nahihiya. Sige na, huwag na kita asarin. Ako ang anak mong lalaki. Pupuntahan ko na kayo. Hindi na nakapagpigil si Xiao Yu at sinabi ang totoo. Ang anak kong lalaki. Hindi mo pa ako inaasar. Ginagawa mo na akong tanga. Pinagmasdan ni tatay ang batang babae sa harap niya. Kahit anong gawin niya, hindi niya maikonekta sa anak niyang lalaki. Sinong bata ka ba talaga? Ba't mo ako tinatawag na tatay? Nawalay ka ba sa magulang mo? Ako ang anak mong si Xiao Chen. Ewan ko ba't nagiging babae ako pag nagsasalita. Hindi ko na rin napigilan, hindi na ako nagpanggap. Kinuha ko ang bagahe sa kamay ni tatay. Anong kalokohan yan? Pinapunta ka ba ni Xiao Yu para asarin ako? Xiao Yu, salamat dumating ka. Anong nangyayari ba? Paliwanag mo nga sa akin. Hindi ba't naipaliwanag ko na? Kuya ko talaga yan. Sa madaling salita, naging ganito ang kuya ko. Sabi ni Xiao Yu kay tatay sabay turo kay Xiao Chen. Paano nangyari yan? Ipaliwanag ng maayos. Natulog lang siya, yun na. Paano pa ba? Hinawakan ko ang isang hibla ng puting buhok sa baywang ko. Ang lambot pala ng buhok na to, mukhang nagtataka si tatay kay Xiao Chen. Umiling siya, mukhang alam niya na ang lahat. Sige na, huwag na kayong magbiro. Inaasar niyo lang ako, di ba? Sabihin mo nga, nasaan ba yung batang si Xiao Chen? Pagkasabi ni Lao Gang, luminalinga pa siya, pero nang hindi makita si Xiao Chen, tumigil na siya. Tungkol naman sa babaeng to, hindi kaya girlfriend yan ni Xiao Chen. Napairap na lang ako. Talagang ang gustong-gusto na ng tatay ko na magka-girlfriend ako. Habang nakasakay sa taxi, paulit-ulit pa ring tinatanong ni Lao Gang kung sino yung babaeng puti ang buhok. Kinailangan pang magpaliwanag ni Xiao Yu. Ako naman, buong biyahe iniisip ko kung paano ko kaya makukumbinsi si tatay. Para maniwala siyang ang anak niyang babae ay ang dati niyang anak na lalaki. Agad kaming nakarating sa harap ng bahay. Bigla kong naalala ang isang patunay ng aking pagkatao. Xiao Chen, labas na at salubungin mo na ang tatay mo. Pagpasok ni Lao Gang, sumigaw agad siya. Hindi ba sinabi sa'yo ni Xiao Yu yung tungkol doon? May pagtatanong sa mga mata ni nanay. Napahinto si Lao Gang, pero agad din siyang nakabawi. Kayong apat, nagtutulungan na naman para pagtripan ako. Pero ang pangit ng piniili ninyong tema. Kung may kahit kaunting kapanipaniwala lang sana, maniniwala pa ako. Nagkatinginan kami ni nanay. Pare-pareho silang tatlo na may pagkainis sa mga mukha. Ako naman, sa mga oras na yon, wala man lang kumpiyansa kay Lao Gang. Kailangan ko lang ng kaunti para mapatunayan na ako ang anak mo. Dati mong tinatago ang pera sa loob ng tangke ng inidoro, di ba? Tama ba ako? Natigilan si Lao Gang. Hindi niya namalayang tumingin kay nanay. Ang huli naman ay naglakad papuntang banyo. Ang galing mo ring magtago, Seryoso ang mukha ni nanay habang hawak ang waterproof bag paglabas niya ng banyo. Kahit nakangiti, hindi niya maitago ang pagiging istrikta niya. Hindi talaga inasahan ni Lao Gang na pagka-uwi niya, ganito ang madadatnan niya. So, anak nga talaga kita. Napilitan ng maniwala si Lao Gang. Si Xiao Chen lang daw kasi ang nakakaalam kung saan niya tinatago ang kanyang pera. Tinitigan ako ni Lao Gang mula ulo hanggang paa. Papalala ng papalala ang ekspresyon niya. So, anong klaseng kababalaghan yung matulog ka lang tapos nagiging babae ka na? Sa isang tulog, nagiging trans ka na. Basta sinabi ko na ang sasabihin ko. Kung gusto mong maniwala, maniwala ka. Ako ang anak mong si Xiao Chen. CJ, maniniwala na muna ako na anak kita. Kahit naniwala na si Lao Gang. Pero halata pa rin na hindi siya sanay sa itsura ng kanyang anak. Nakikita ko ang sitwasyon, alam kong ang relasyon ko kay tatay ay magiging awkward na. Kinabukasan sa paaralan, nakita ko si Chendong na nakatingin sa gawi ko. Tapos kinuha niya ulit ang kanyang cellphone at nag-type. Maya-maya, tumunog ang cellphone ko. Bakit araw-araw nagte-text sa akin ang manyak na to? Sa ganitong paraan, malapit na lang mabuko ang pagkatao ko. Pinipilit na akong magpakasal sa bahay. Ano na ang gagawin ko? Nakakainis talaga. Anong gagawin mo, ba't ko alam? Ano, gusto mo bang pakasalan kita? Ayoko sa'yo. Iniisip ko kung paano ko haharapin ang pilit na pagpapakasal sa akin. Nakita ko ang ayoko sa'yo. Agad na gumaan ang loob ko sa apat na salitang iyon. Humanap ka na lang ng babae, tapos magpanggap na lang siya. Isa pa, mayaman ka naman, maraming babae ang magkakagusto sa'yo. Gusto ko sana'y mahanap yung babaeng tunay na magmamahal sa akin. Pero parang wala na akong pag-asa. Sabi ng nanay ko, kapag wala pa rin akong girlfriend sa linggo, ipapakilala niya ako sa ibang babae. Anong gagawin ko, kapatid? Magbayad na lang kaya ako para may makasama? Tutal, gusto mo lang naman maghanap ng isa. Para lang maloko si tita. Hindi pwede. Hindi mo pa ba nakita ang nanay ko? Sa ugali niyang yun, siguradong tatanungin niya yung babae tungkol sa lahat ng bagay. Baka makahanap pa ako ng may masamang balak. Kinakabahan kong kinamot ang aking maputing buhok. Kung ayaw mo yan at ayaw mo rin yan, gusto mo bang magpanggap akong babae para samahan ka?
Huwag ka ngang magbiro, kapatid. Tulungan mo akong mag-isip ng paraan. Maghanap ka ng babaeng mapagkakatiwalaan ko. Yung simple lang sana. Saan naman ako hahanap ng ganun? Iniisip ko yan sa aking isipan. Habang pinapaikot-ikot ang aking maputing buhok sa daliri. Sandali. Saan nga ba makakahanap ng katulad ko na perpektong kasangkapan? Para sa kapatid, handa akong magsakripisyo kahit kaunti. Pag-isip-isip ko, tumango ako. Wala naman sigurong mangyayari. At makakakuha pa ako ng malaking pakinabang. Hindi ba't 2 ibon sa isang bato? Ibinaba ni Chendong ang kanyang telepono. Tiningnan ang puting buhok na loli sa kanyang likuran. Bakit kaya hindi man lang siya napatingin sa mamahaling kotse kaninang umaga? Habang nag-aalala si Chendong, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Xiao Chen. Kumusta yung batang babae na may puting buhok? Sinabi ko sa kanya ang mga gusto mo, pumayag siya. Ipinadala ko na ang address, pupunta siya doon. Agad na tumalon si Chendong sa tuwa. Ama, narito ang iyong anak para magbigay galang. Tumawa naman ako. Wala nang mas nakakatuwa pa kaysa tawagin kang ama ng sarili mong kapatid. Pero sabi nung babae, bawal ang anumang paghawak. Huwag kang mag-alala, ama. Tiyak na tatandaan ko yan. Masayang-masaya si Chendong. Mas okay na yung kilala kaysa sa hindi mo kakilala. At baka magpabayad pa ang hindi mo kakilala, baka mas malaki pa. Ngunit ang hindi alam ni Chendong, ang madalas na nanloloko sa iyo ay ang mga kakilala mo. Pagka-uwi sa bahay, narinig ko ang katok ng nanay ko sa pinto. Talagang nanloloko ka, ah. Mukhang kakaiba ang itsura ng nanay ko habang inilalabas ang kanyang telepono at itinutok sa akin. Nagtataka akong tumingin sa telepono. Nakakagulat. Ama, nakitang nagpapakamatay sa airport. Ito ang dahilan sa likod nito. Ibinunyag ang pagkakakilanlan ng batang babaeng iniwan sa airport. Hindi inaasahan na may malaking pinanggalingan pala. Nakita ko ang huling pamagat at binuksan ito. May naglabas pala ng live stream ko. At nandoon din ang sikat na streamer na si Kat Loli. Kaya naman naglipa na ang mga hula sa online tungkol sa aking pagkatao. Habang ako ay nagtatagumpay, ang nanay ko naman ay kabaliktaran. Lalong lumalala ang pambabatikos sa nanay ko online, at kung ano-ano pang masasakit na salita ang sinasabi. Nag-scroll down ako para tingnan ang comment section, halos lahat ay nagagalit sa tatay ko. Medyo kakatuwa naman yon. Pinigilan ko ang pagtawa. Idol, congratulations! Sumikat ka na! Siguro kanina pa kita nasapak. Pagkasabi noon ni Papa, umalis na siya, iniwan akong mag-isa na kinukurot ang sarili kong mukha. Siguro pinupuri ako ni Papa sa sinabi niya. Pagtalikod ko't pagbalik sa kwarto, walang tigil ang tunog ng mga messages sa phone ko. Pagbukas ko ng short video API, nakita ko ang napakaraming nakakaaliw na mga komento sa section ko. Halos paniwalaan ko na isa akong kaawa-awang batang babae na inabandona ng kanyang ama. Tinitigan ko ang ilang milyong views at napaisip. Ang nag-iisang gawa ko ay isang creepy na anime picture na pinost ko hating gabi. Ang caption ay, siguro hindi na ako mamahalin pa. Sobrang inaman ng mga netizens na ito, hindi na lang basta nakakahiya ang nangyayari dahil umabot na sa 180,000 ang followers ko. Mag-live kaya ako? Kahapon, 500 lang ang nanood. Ewan ko kung ilan kaya ang manonood ngayon. Siguro abot ng 1,000. Pagka-start ko pa lang ng live, bumuhos na agad ang napakaraming tao sa live stream. Natulala ako ng 2 segundo nang makita ko ang numero sa screen. Sa 2 segundong yon, biglang umakyat sa 20,000 ang nanonood. Nahihiya akong umubo ng 2 beses. Ano hindi naman ako inabandona ng papa ko? Ginawa ko lang yung video para magpatawa. Pakiusap, wag niyo siyang i-bash. Pagkasabi ko noon, namula ako sa kaba. Biglang bumuhos ang comments, grabe, ang cute. Paano nagkaroon ng ganitong kagandang anak ang tatay niya? Sa mga sandaling ito, nagtatago si Xiao Lu sa kanyang kwarto, nakatitig sa cellphone niya. Nagkikislapan ng ilaw mula sa cellphone. Tinitigan ni Xiao Lu ang 20,000 na tao sa livestream at nakaramdam siya ng inggit. Sinikap niyang mag-livestream ng matagal, pero hindi niya akalain na sa pangalawang araw pa lang ni Xiao Chen, naabutan na siya nito. Sige, guys, mag-o-off air na ako. Paalam. Matapos kong ipaliwanag ang nangyari, hindi na ako nag-aksaya ng oras. Matapos kong ayusin ang malaking problemang yon, natulog ako ng maaga. Tutal, pupuntahan ko pa si Bole bukas. Hindi ko alam na nagkaroon na naman ako ng kakaibang panaginip. Sa panaginip ko, nakita ko si Bole. Nakatayo siya sa loob ng isang walang taong kwarto, tumatawa at nakatingin sa akin. Xiao Chen, ayaw mo naman sigurong malaman ni Chendong na naging loli ka, di ba? Nang marinig ko yon, bigla akong kinabahan. Bole, anong balak mo? Xiao Chen, natatandaan mo pa ba kung anong sinabi mo sa amin noon? Sabi mo, kapag naging loli ka, papasayahin mo kami. Habang papalapit ng papalapit si Bole. Nanghina ang mga tuhod ko sa takot at hindi ako makatakbo. Umiiyak lang ako at nagmamakaawa. Pero hindi tumigil si Bole. Niyakap niya ako at tumawa ng masama. Xiao Chen, magkunwari na lang tayong high school pa rin tayo. Dati naman nagpapatong-patong tayo noon, di ba? Huwag, kapatid mo ako.
Habang nagsasalita ako, nagpupumiglas ako. Ang mga mata kong puno ng luha ay mas nakakaawa pa. Xiao Chen, behave. Kapag hindi ka sumunod, isusumbong kita kay Dong Jie at Liu Xing. 3 o 1, ikaw ang pumili. Nang marinig ko ito, nawalan ako ng pag-asa. Sa ilalim ng matinding pamimilit, wala akong nagawa kundi sumuko. Hinayaan ko si Bole na gawin ang gusto niya. Sa sumunod na segundo, nagising ako mula sa bangungot. Hinaplos ko ang aking magulong buhok. Buti na lang panaginip lang. Hindi gagawin ni tunay na Kuya Go sa akin yon. Ano kaya ang isusuot ko para sa pagkikita namin ni Bole ngayon? Hindi naman siguro ako magsusuot ng palda, di ba? Impossible. Nakakatakot naman yon. Tumayo ako sa sahig at tiningnan ang aking sarili sa salamin. Pamilyar at hindi pamilyar. May makakaalam kaya ng tunay kong pagkatao? Gusto pa rin kaya nila ako? Huwag na nga lang isipin. Binuksan ko ang aparador para hanapin ang mga damit ko noong bata pa ako. Pero wala akong makita. Tiningnan ko ang aparador na puno ng palda. Nakasimangot ako. Anak ng. Parang wala na ring oras para bumili. Bumuntong hininga ako sa huli at pumili ng isang itim na bestida. Maganda na akong maganda. Siguro naman wala namang gagawin sa akin si Bole. Sa sumunod na segundo, kinuha ko ang aking cellphone at nagpadala ng voice message. Loves, labas ka na. Mag-almusal tayo sa maliit na kainan malapit sa school. Pre, ikaw ba talaga yan? Tiningnan ni Bole si Xiao Chen na naglalaro ng buhok at sinabing may pagtataka. Inirapan ko siya. Sino pa ba? Hindi pa ba kita na voice message? Hindi naman siguro kita lolokohin. Hindi ko maintindihan si Bole. Bakit nagugulat ang kapatid ko sa lahat ng bagay? Nakita na nga niyang nakasuot ako ng bestida. Bobo ba siya? Hindi pa rin ba niya matanggap na babae na ako? Hindi sa ganun. Tanggap ko na. Hindi ko lang matanggap na ikaw yung kapatid ko. Hindi mo matanggap ano? May paraan ako para tanggapin mo. May 3 nunal ka sa likod ng bewang mo. At naging kayo ni Laudong noong high school. Nagtapat ka ng pag-ibig sa shooting star. Tama na. Naniniwala na ako. Mabilis na itinaas ni Bole ang kanyang kamay para pigilan ako. Sige na pala. Narinig ko kay Chendong na sasamahan mo siya bukas sa pag-arte. Tulungan mo na lang kapatid mo. Wala naman sigurong espesyal na gagawin. Arte lang naman, di ba? Tiningnan ko ang menu. Parang wala akong pakialam. Hindi mo pa ba nakita ang nanay ni Laudong? Swertehin ka sana bukas. May nakakalokong ngiti sa mukha ni Bole. Naguguluhan kong tanong, bakit ganyan ang ekspresyon mo? Anong meron sa nanay ni Laudong? Wala. Malalaman mo pagpunta mo sa bahay ni Chendong bukas. Tila may tinatago si Bole. Napakawalang hiya. Ito pala ang babaeng nahanap ni Chendong para sa sarili niya. Tiningnan ako ng matanda at saka lumingon at umupo sa sofa sa tabi. Si Wang Fi ang napili kong maging fiance ni Chendong. Maraming bagay ang sangkot, ako mismo, itong peking produkto. Babalik na agad tayo sa mainland. Mabuti na rin nakatipid pa ako ng lakas. Si Chendong ay baliw na sumenya sa akin, umiling din wala akong nagawa dahil ayaw ng sarili kong kapatid. Hindi rin niya pwedeng basta sumuko. Tay, hindi mo pwedeng sabihin yan. Hayaan na lang natin si Chendong na makasama ang taong gusto niya. Hindi rin natatakot si Chen Yixiao sa kanyang ama. Dong-er, talaga bang gusto mo siya? Tanong ng matanda kay Chendong na sumasalungat sa kapalaran, napayuko si Chendong at tumango. Tiningnan ko ang lolo ni Chendong, at saka si Chen Yixiao, at panghuli, ang sarili kong kapatid. Teka, bakit ang duwag ng sarili kong kapatid? Wala man lang siyang bahid ng kanyang lolo at ama. Gusto mo ba ang apo kong si Chendong? Biglang tanong sa akin ng matanda. Nagulat ako at pagkatapos ay tumango ng walang pag-isip. Nasa bingit na ako, kahit hindi ko sabihin, wala na akong magagawa. Gaano na kayo katagal? Tanong sa akin ni Chen. Pakiramdam ko ay iniimbestigahan niya ako. 4 na taon na silang magkasama. Sabat ni Wang Fei. Pagkatapos niyang sabihin ito, ang eksena ay naging awkward. Mahirap na itong ayusin, hindi mo pwedeng basta-basta kanselahin ang kasunduan sa kasal. Lalo na't si Wang Fei at Chendong ay magkaibigan na simula pagkabata. Mahirap ayusin. Tiningnan ko si Chen at wala akong masabi. Anong ibig sabihin ng sinabi niya? Ang ibig sabihin ba nito, naging third party siya? Sinira niya ba ang relasyon ng iba? Hindi ako naniniwala, mukhang matalino ang matandang Chen na to, hindi siya magsasalita ng ganito. Mukhang sinusubukan niya lang ang kanyang ugali. Nahirapan ako saglit, hindi ko alam kung dapat ba akong maging matatag. O ano, nag-isip ako saglit at nagpa siyang magpanggap na walang alam, basta nagsasalita lang ako ng walang kabuluhan. Mas mabuti nang iwasan ang gulo. Nakakaloko rin ang mukha ko, hindi makita ni Chen. Kung ano ang iniisip ko, lahat ng naroroon ay naintindihan, pero ako lang ang nagpapanggap na walang alam. Ha? Bakit kayo nakatingin sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Ang mga tao sa paligid, pero ang napakaloko kong mukha ng loli ay naloko pa rin silang lahat. Kaya't inalis nila ang kanilang mga tingin. Dahil sa hindi ako nakikipagtulungan, ang eksena ay muling naging awkward. Kabanata 63 ang pang-aapi ng bagong nanay, sige, ganito na lang.
Muling nagsalita si Lolo Chen para basagin ang katahimikan. Nagtipon ang tingin ng iba, ilang taon ka na ba? 18 na ako, bakit po, Lolo? 18? Kakaadulto lang. Tumagilid si Lolo Chen. May tanong sa mata ni Chendong. Kakaadulto lang. Kahit na agresibo si Chendong. Mabilis pa rin siyang mag-isip kaya tumango siya at sinabing, hindi pa pala adult. Nasa kolehiyo na siya ngayon? Nag-skip ng grade, napakatalino. 18 sa kolehiyo. Anong tawag dito kundi henyo? Hindi ba't nag-aral si Xiaodong sa Huiqing University? Parang para sa isang tao. Ikaw ba yon? Matatalim ang tingin ni Lolo Chen. Diretso akong tumango bilang sagot. Tama, ako nga. Aktibo at may katuwiran ako. Tutal, dahil din sa kanya kaya nagpunta si Chendong sa Huiqing University. Hindi talaga nagkamali si Lolo Chen. Nababaliw na tumango si Chendong sa tabi. Pinapanood akong magtanghal doon. Sige, ganito na lang. Kung pagkatapos ng 3 taon, gusto pa rin nyo ang isa't isa, pag-usapan nyo ulit. Alam ng lahat na ang kondisyon ni Lolo Chen ay para siyang pumipili ng reyna. Sino ang hindi sang-ayon? Tiningnan ni Lolo Chen ang lahat. Parang may nag-iisip na sino ang hindi sang-ayon. Papatayin ko. Tumahimik ang lahat. Sige, napagpasyahan na. Reyna, sumama ka sa akin. Mabilis kumilos si Lolo Chen. Umalis kasama ang Reyna. Sige, anak. Mas gusto ka pa rin ni nanay. Lumapit sa akin si Liuya at bumulong. Pagkatapos, tiningnan niya ang paligid para tiyakin kung nandoon si Lolo Chen. Xiaoya, paalala ni Chen Yixiao kay Liuya. Huwag siyang magsalita ng kung ano-ano. Ngumisi si Liuya at hinawakan ang kamay ko. Tiningnan ko si Liuya. Parang hindi maganda ito. Tutal, nanay siya ng sarili kong kapatid. Kaya tahimik kong binitiwan ang kamay niya. Huwag mong hampasin si Lola. Gusto mo bang kumain dito ngayong gabi? Tandaan ang gabi. Bukas ay Lunes. Papahatid ko kay Tito Chen para sabay kayong pumasok. Parang hindi comfortable si Chendong. Bakit noong tinawag siya ng nanay niya, ang naisip niya agad ay ang kanyang kapatid na pasaway? Hindi na po, tita. May pupuntahan pa po ako. May kailangan pa akong gawin kaya hindi na po ako magtatagal. Alam ko na 3:00 pa ng hapon ako nakaalis sa bahay ni Chen. Wala akong magawa, gustong-gusto talaga siya ni Liuya. Kahit sinabi kong aalis na ako, hindi pwede. Paulit-ulit niya akong pinakiusapan na magtagal. Salamat sa'yo. Hanggang sa gate na lang ng subdivision, Chen Butler. Nagpahatid na lang ako sa gate ng subdivision. Pagkababa ko ng kotse, nakita ko agad yung inayos ni Chendong na magbabantay ng sisi. Wala kang katulad, kapatid. Ang bilis ng kanyang trabaho. Sa isip ko, pinuri ko si Chendong ng 2 beses. Nakarating agad ako sa CC room. Ito yung CC noong gabing iyon. Dito lang kayo pwede manood. Hindi pwedeng dalhin ang video. Pinlay ng staff yung video at umalis. Isinara pa niya yung pinto. Ako na lang mag-isa sa CC room. Dahil kusang loob sila. Nakakahinga na rin ako ng maluwag. Gusto naman talaga niyang mag-isa manood. Pero hindi ba sila natatakot na gumawa ako ng gulo dito? Bakit ang tiwala nila? Bumulong ako at nagsimulang i-fast forward yung tiye. Gusto niyang makita kung ano ang nangyari noong gabing iyon sa paningin ng ibang tao. At saka, nakakagulat na walang dumadaan noong gabing iyon. Hindi ako naniniwala na sa sobrang haba ng oras noong gabing iyon. Walang dumadaan. Hindi nagtagal, nakita ko yung sarili ko. Ang ganda ko. Hindi ko akalain na sa mata ng iba, ang ganda-ganda ko pala. Napabuntong hininga ako habang pinapanood yung sarili ko sa siye. Ang ganda-gandang katawan na ito, akin kaya talaga. Bigla kong naalala. Yung sinabi sa akin nung maliit na bilog na metal. Babae na raw talaga ako. Totoo ba yun? Ano ba yung bagay na yun? Bakit ako napili? Teka, hindi kaya system yun? Tinitigan ko yung screen sa harap ko, lumalaki yung mata ko. Bigla akong nawala sa kinatatayuan ko. Anong nangyayari? Hindi ako makapaniwala, kaya pinlay ko ulit ng paulit-ulit. Bigla na lang talaga akong nawala. Grabe, ano ba itong kalokohan na ito? Hindi naman ganito magpalit anyo. Natigilan ako at pinagpatuloy ang panonood. Maya-maya, may mga dumadaan sa tabi ng inuupuan kong flower box pero wala akong nakita. At hindi ko rin nakita yung sarili ko na nakaupo sa flower box. Ito, nakakatakot. Kumunot ang noo ko at pinagpatuloy ang panonood. Hindi nagtagal, nakita ko yung sarili ko. At bigla na lang akong sumulpot sa pwesto ng halamanan, tapos medyo natulala pa ako. Pagkatapos noon, nakita ko na si Xiaoyu na papalapit. Hindi makita. Bakit hindi makita? Hindi rin nakita ang sakubos. Di kung namatay ako doon, walang nakakaalam. Ngayon ko lang to naisip. Medyo natatakot pa nga ako. Pero naalala ko yung sakubos noong araw na yon, medyo nagiging matapang ulit ako. May makapagsasabi ba sa kanya? Bakit kaya lumitaw ang karakter sa laro sa totoong mundo? Grabe, hinala ko, yung sakubos, gusto niya. At paulit-ulit kong pinanood ang 2 video. Pero wala pa rin akong makita na ibang kakaibang bagay. Pagkatapos kong ilipat ang video sa ibang oras, lumabas na ako ng kwarto. Pagbalik ko sa inuupahang bahay, nagulat ako pagbukas ko ng pinto.
Ang bigat-bigat ng atmosphere. Ano to? Bakit parang may malaking problema? Tita, inumin niyo po ang tsaa. Nakatayo ako sa may pinto. Nakita ko si Bai Qingke na may dalang mangkok ng tsaa. Galing kusina, papunta sa sala. Tita. Anong tita? Bigla kong napansin na may mali. Tapos, pumasok ako at nagpalit ng tsinelas. Masaya akong pumasok sa bahay. Ang mga pagdududa sa puso ko ay nawala na. Ang ganda-ganda na ng pakiramdam niya. Sumasayaw-sayaw. Pumunta sa sala. Biglang bumigat ang atmosphere. Tinitigan ko ang nanay ko na nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Tumingin sa akin si nanay. Ngumiti habang bahagyang nakapikit ang mga mata. Biglang dumating sa akin ang malakas na pressure. Halos mabitawan ko ang cake na dala ko para kay Bai Qingke. Nanay. Nanay, sa sobrang takot ko, nabubulol ako. 4 na nanay ang nasabi ko. Nalilito kasi ako. Bakit kaya nandito ang nanay ko? Sa tabi naman ni nanay si Xiaoyu. Nakita ang nanay niya na nakapikit ang mga mata. Alam na niya na katapusan na ng kuya niya. May kasabihan, di ba? Ang mga nakapikit ang mata ay mga halimaw. Alam mo pa palang may nanay ka. Biglang sumugod si nanay. Sumapak agad. At tinamaan niya ako sa mukha. Nakatulala lang ako. Ay, nanay, bakit ganyan ka magsalita? Natigilan ako sa kinatatayuan ko at hindi ko alam ang gagawin. Kabanata 64, Bai Qingke. Matatag ba talaga itong batang babae na ito? Bakit ako nagsasalita ng ganito? Parang wala kang naiintindihan. Sige, tatanungin kita, ano ba ang ginawa mo kagabi? Tumayo siksing mamula sa sofa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pangunahing karakter. Nagkatinginan sina Bai Qingke at Xiaoyu, at pagkatapos ay sama-sama nilang tiningnan ang tanawin sa harapan. Ako, kagabi, ayaw ko nang alalahanin. Ang nangyari kagabi para sa kanya ay isang malaking trauma sa buhay. Nagpuyat ako kagabi para maglaro, bakit? May problema ba sa paglalaro? Naglalaro? Bakit hindi matawagan ng telepono? Enan? Mas lalong sumeryoso ang mukha ni Xing manatakot ako at umatras. Naglaro ako sa computer shop. Naubos siguro ang baterya ng cellphone ko kaya namatay. Siguro. Habang tumatawa ako, umatras ako. Nakatayo sa tabi si Bai Qingke na alam ang buong pangyayari. Pinagmasdan niya ang buong eksena. Hindi niya maintindihan. Bakit hindi na lang ako umiyak sa bisig ng aking ina para maaliw? Bakit pa ako nagsisinungaling? Ang babasagin na dalaga sa harapan ay napakatatag pala. Ako. Alam mo ba kung gaano kami nag-alala kahapon? Alam mo ba kung gaano kami nag-alala kahapon? Yenan, ang galit sa mukha ni Xingma ay halos nagiging tunay na. Naman, nakaupo rin si Xiaoyu sa sofa at tumango. Nga, hindi rin sumasagot sa tawag. Hindi mo ba alam kung gaano nag-alala si Jeling? Halos tumawag na kami ng pulis kagabi. Tapos, naglalaro ka lang pala sa computer shop. Naku, pasensya na. Hindi ko kasi tiningnan ang cellphone ko. Sino ba naman ang mag-aakala na tatawag pa kayo? Hindi ko rin napansin na lobat na pala ako kaya namatay. Kinakamot ko ang likod ng ulo ko habang humihingi ng paumanhin. Malaki ka na. Hindi ka pa rin makontak kapag lumalabas ka. Saka, na-charge mo na ba ang cellphone mo? Nakita mo ang napakaraming missed calls, bakit hindi ka man lang tumawag pabalik? Dahil dyan, ako at si Xiaoyu. Nakita mo ang napakaraming missed calls, bakit hindi ka man lang tumawag pabalik? Dahil dyan, ako at si Xiaoyu. Ang aga-aga mong tumakbo papunta rito, kung hindi pa sinabi ni King He na okay ka. Napahinto si Xingma, teka, ang sabi ni King He ay matapos mong kumain ng almusal na binili niya, umalis ka. Bakit mo ngayon sinasabi na? Nagpuyat ka sa internet cave. Bahagyang ikinumpara ni Xingma at nakita ang butas sa kwento. Ito inaantok ako sa internet cave. Hindi ako makatulog sa internet cave kaya umuwi ako para matulog. Alam ko na. Kakaiba ang sinasabi ko pero wala akong magawa, umabot na sa puntong ito. Kailangan ko na lang itong ituloy. Kahit nagtaka si Xingma, hindi na siya nag-isip pa. Anong oras ka umuwi? Mga 1:00 o 2:00. Ang gabi-gabi, mag-isa kang naglalakad sa madilim. Ngayon, balak pa sana akong paalalahanan ni Xingma na isa na akong babae, pero naalala niya. Na naroon pa si Bai Qinghe kaya agad siyang nagpreno. Lumalaki na talaga ang loob mo. Bawasan ang allowance mo sa susunod na buwan. Para parusahan ka para hindi ka na magpuyat sa internet cave. Walang sabi-sabi si Xingma. Direkta niyang binawasan ang allowance ko sa susunod na buwan. Nakita ni Bai Qinghe sa tabi. Kung siya yon, malamang magtatampo siya at tatakbo palabas. Nagdadalawang isip pa nga siya. Kung sasabihin ba niya kay Xingma ang buong katotohanan. Bigla akong nalungkot. Alam niya na marami pa siyang utang na hindi nababayaran. Ngayon pa na. Binawasan ang allowance niya. Parang katapusan na ng mundo. Ma, hindi ba pwedeng hindi bawasan ang allowance ko? Kailangan ko ng pera ngayon. Hindi mo pwedeng. Saktan ako kapag bagsak na ako. Sinubukan kong lumaban pero wala ring nangyari. Hindi nakinig si Xingma sa paliwanag ko. Walang pag-asa. Desidido na siya.
Xiao Yu, hindi mo siya pwedeng bigyan ng pera sa susunod na buwan ah. Pagkatapos magsalita, tumingin si Xing Ma kay Xiao Yu at nag-utos. Sige po, huwag kang mag-alala, tatapusin ko ang misyon. Si Xiao Yu ay nakahiga sa sofa at nagbigay ng sign sa totoo lang. King He hindi na nakapagpigil si Bai King He at magsisimula palang magsalita. Pinutol ko ang sinabi niya, anong nangyari, King He? May gusto ka bang sabihin? Tanong ni Xing Ma kay Bai King He. Wala. Wala. Matapos matanggap ni Bai King He ang senyas ko, masunurin din niyang itinikom ang bibig niya. Hindi na ako magsasalita pa. Ganyan nakasaya ang desisyon. Abangan ko ang performance mo sa susunod na buwan. Kung hindi maganda ang performance mo sa susunod na buwan, huwag ka ring umasa sa allowance mo sa susunod pang buwan. Diretsong ikinumpas ni Xing Ma ang kamay niya para pagdesisyonan ang bagay na ito. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis. Magluluto ako para sa inyo. Sayang wala si Bailo, hindi niya matitikman ang luto ko. Ay na pala, nanay, nawala ko yung ko kahapon nang pumunta ako sa internet cave. Pwede mo ba akong ipagawa ng bago? Sa pag-internet mo pa talaga nawala ang mo. Tumingin sa akin si Xing Ma na parang labis na nasasaktan. Anong masasabi ko sa'yo? Sige, bawasan ulit ng 100 ang allowance mo sa susunod na buwan. Tumingin sa akin si Xing Ma. Bigla akong nagalit. Nanay, huwag mo nang bawasan. Maawa ka naman. 400 piso sa isang buwan, ito ba yung pagpapahirap sa anak mo sa ilang? Umiyak ako agad. Nakatayo sa tabi si Bai King He. Napansin niya ang isang maliit na problema sa sinabi ko, pero hindi na niya ito pinag-isipan. Tutal, dati naman akong lalaki. Paano niya yun hindi maiisip? Magpaganda ka na lang. Tignan natin kung may pera ka pa para magpa-reimburse sa internet cave. Hindi talaga nakatiis si Xing Ma, kinutusan niya ako. Agad kong tinakpan ang ulo ko at nagtubig ang mga mata ko. Hindi ko talaga kayang kontrolin ang katawan na to, gusto ko nang magtago agad. Nakakahiya. Nagulat si Xing Ma parang hindi naman daw siya gumamit ng sobrang lakas. Bakit daw ako umiyak? Hindi ko naman gustong umiyak, katawan ko lang to, paliwanag ko ulit. Hindi siya masyadong matapang. Hindi maintindihan ni Bai King He. Pero lumapit pa rin siya sa akin para ayusin ang buhok ko at panatagin ako. Ngumiti si Xing Ma at interesado siyang pinanood ang tagpo sa harap niya. Ang sarili niyang anak parang may gusto sa babaeng to, medyo namula ako at sinulyapan. Ang ekspresyon ng sarili kong nanay. Wala akong nagawa. 19 na taon akong naging anak ng nanay ko. Sa ekspresyon pa lang ng nanay ko, alam ko na kung ano ang iniisip niya. Sigurado ako na iniisip niya na may espesyal na relasyon kami ni Bai King He. Pero nakakalungkot, wala kaming relasyon ni Bai King He. Kabanata 65, ang tunay kong pagkabigo. Halika sandali, hinawakan ni Bai King He ang kamay ko at pumunta kami sa kwarto niya. Tinignan ko ang laruan na pusa sa mesa sa tabi ng kama at ang ayos ng buong kwarto, napakalinis. Walang masyadong palamuti, ang laruan lang na pusa sa mesa sa tabi ng kama ang nilagay mismo ni Bai King He. Bakit mo ako pinapunta dito, King He? Umupo ka. Umupo si Bai King He sa kama at tinapik ang tabi niya, sinasabing umupo ako. Umupo ako sa tabi ni Bai King He, medyo kinakabahan. Bakit hindi ka nagsabi ng totoo kanina? Una, ayaw kong mag-alala sila, pangalawa, kung sinabi ko. Di ba't kailangan nilang bantayan ako? Ayoko ng ganoong pakiramdam na pinipigilan. Ngayon, pakiramdam ko pinipigilan ako, nakaupo sa tabi ni Bai King He, medyo awkward. Lumayo ako ng kaunti, pero hindi pa rin maintindihan ni Bai King He. Ang dahilan ko kung bakit ko ginawa yon. Sige, magtiwala ka sa akin. Yung pera para sa mga butas sa banyo, ako na muna ang magbabayad, pati na rin yung pera para sa damit. Hindi mo rin kailangang magmadali na bayaran ako, may pera ako. Nakita ni Bai King He ang hirap ko. Kaya kusang loob niyang inalok na palawigin ang petsa ng pagbabayad ko. King He, magtatanong lang ako. Anong trabaho ng pamilya mo? Bakit ang yaman mo? Ang pamilya ko? Gumawa ng rocket hahaha. Tumawa ako ng malakas. Akala ko nagbibiro lang si Bai King He sa akin hanggang sa nalaman ko kalaunan. Talagang gumawa ng rocket ang pamilya ni Bai King He. Kung may problema ka, pwede mo itong sabihin sa akin. Huwag mong kimkimin mag-isa. Hinawakan ni Bai King He ang kamay ko at seryosong tumingin sa akin. Ako naman ang nahiya, medyo naiilang. Walang karanasan sa relasyon. Hindi pa ako naging ganito kalapit sa isang babae, lalo na sa isang magandang babae. Nakakahiya naman talaga yun. Sige, naiintindihan ko. Bitawan mo muna ako. Naiintindihan ko. Kinakabahan kong sabi. CJ, nag-uusap ang dalawa sa loob ng bahay. Sa labas naman, si nanay. Nakikipag-usap kay Xiao Yu. Hindi ba't sa tingin mo may relasyon si King He dito? Tila hindi ordinaryo ang kanilang relasyon. Tinitignan ni Xiao Yu ang kanyang nanay na parang tsismosa. Wala siyang magawa. Nay, wala naman po. Saan mo naman nakita yan? Hindi ba normal na relasyon ng magkaibigan? Hindi ako naniniwala. Sabi ng nanay at pumasok sa kusina. Si Xiao Yu.
Parang nagtataka kung bakit ang nanay niya ay tila nagre-rebelde. Nakatayo ako sa labas ng kwarto ni Bai Qinghe. Sa tabi ng nakasarang pinto. Qinghe, aalis na muna ako. Kung may kailangan ka, tawagin mo lang ako. Binuksan ko ang pinto at tumakbo palayo. Tinitignan ni Bai Qinghe ang gumalaw na pinto. Humiga siya sa kama at kinuha ang kanyang cellphone. Sa wakas, nakalabas na ako. Bakit ako kinakabahan? Talaga, ano ba ang kinakabahan ko? Tinapik ko ang aking mukha at mabilis na bumalik sa aking kwarto. Nakapagtataka. Bakit wala akong natatanggap na mensahe? Nakahiga si Chendong sa duyan sa balkonahe, nakakunot ang noo habang tinitignan ang kanyang cellphone. Nag-iisip kung saan ako nagpunta o kung anong ginagawa ko. May kailangan ka. Bigla akong nagparamdam. Alam mo pa palang magpadala sa akin ng mensahe. Nakita mo ba ang video? Hindi pwedeng isave ang video. Nakita mo ba? Nakita ko na. Bakit mo ba kasi pinanood ang video? Teka, naalala ko mahirap bilhin ang load sa area na yon. Bakit ka nakatira doon? Huwag kang makialam. May kailangan ka ba? Ay, ganito kasi yon. Hinihingi ng nanay ko ang cellphone number nung babae. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin ang cellphone number niya. Konti na lang mabubuko na ako. Sa boses ni Chendong. Ramdam ko ang kanyang pagmamadali. Alam kong nagmamadali ka. Pero huwag ka munang magmadali, ibigay mo na lang ang numero ko kay tita. Hindi naman siya tatawag palagi, huwag kang maingay, ano ba? Kay Xiaochu isa-isang hingin ang numero at ibigay sa akin, kung hindi, lagot ka sa akin. Naririnig ko ang nagmamadaling boses ng sarili kong kapatid, isa bilang lalaki. Ang sarili niyang numero at isa bilang babaeng numero, hindi na siguro ito mabubuking. Sige na, pinadala ko na sayo. Sinasabi ko sayo ha. Huwag mo siyang tawagan kung walang importante, baka mainis at i-block ka. Huwag mo akong iyakan, binigyan ko agad si Chendong ng babala para sa sarili ko sa hinaharap. Ang pag-block kay Chendong ay nailatag na. Magtiwala ka sa akin. Napakatino kong tao, hindi mo ba alam? Ang tino mo. Hehe, maliban na lang kung umakyat ang araw sa kanluran. Tama, sino nga pala yung prinsesa? Ikwento mo nga ng maayos, itinuturing kitang kapatid, pero may tinatago ka sa akin. Narinig ito ni Chendong at walang magawa. Alam mo na pala lahat ng sinabi sa iyo ng loli. Talaga? Hindi mo man lang sinabi sa akin dati na mayroon pala kayong ganyang kamag-anak. Huwag mong tawagin loli, dapat tawagin mo siya sa pangalan niya. Hindi ko sinabi sa iyo dati. Natatakot kasi akong baka patulan mo siya. Umamin ka na nga, sino ba talaga yung prinsesa? Maganda pa naman. Paano kang hindi magkakagusto? Maganda nga. Paano mo nalaman? Wala ka naman doon. Buwisit. Nagulat ako, nabuking ako. Napahawak ako sa ulo ko. Nag-isip ako ng kaunti. Ayun, nakita ko yung litrato. Kumuha ng litrato yung babae at sinabi sa akin ang sitwasyon sa bahay niyo. Sabihin mo na sa akin, sino ba talaga yung prinsesa? Magtapat ka. Huwag mong baguhin ang usapan. Yung prinsesa, siya yung kalaro ko noong bata pa ako. Magkasama na kami simula pagkabata. Hindi mo ba talaga siya gusto? Maganda pa naman. Hindi ako naniniwalang hindi ka nagkakagusto. Pagkatapos kong sabihin yon, bigla kong naisip si Bai Qing at Bai Luo. Lesanan. Pero mas maganda pa rin silang dalawa. Anong kinikilig-kilig mo dyan? Alam mo namang hindi. Hindi niya gusto ang ganoong tipo. Loli lang ang gusto niya. Hindi ko talaga maintindihan ang sinabi ni Chendong. Wala namang kakaiba. Hindi ako naniniwala may tinatago ka sa akin. Ganyan ka na ngayon, kapatid. Wala ka nang sinasabi sa akin. Huwag mo na nga akong pilitin. Hindi naman niya ako gusto. Nang marinig ko yan sa kanya. Bigla akong napatigil. Ay, nag-away pala sila ni Xiao Liang. Kaya pala. Iyang nagpapanggap na girlfriend, baka ginamit lang para pagselosin si Wang Fei. Pinakinggan ko ang sinabi niya, pinag-isipan ko. Sigurado ka bang hindi kanya gusto? Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Sige na, tama na. Hinihingi na naman ni Mama ang numero ng batang babae. Paalam na. Biglang naglaho si Chendong. Hindi na rin sumasagot. Niloloko na naman ako nito, CJ. Mukhang nasayang lang ang lahat ng tahimik kong pagtulong. Nang hindi sumagot si Chendong. Galit kong sinabi, ang tunay na sama ng loob ay hindi sa sigawan. Kabanata 66, ang batang babae na may pagkalalaki. Kapatid na elf, hindi pa rin dumating si kuya ngayon. Tara na, tapos na ang oras ng kwarto. Kapag hindi tayo umalis, baka mapalayas tayo. Tinulak ng babaeng pusa ang nakahiga sa kama. Nag-away sila, sabi ni Xiaorie. Nasaan na kaya siya? Talagang 2 araw na siyang. Ayaw na ba niya sa akin? Bumangon si Xiaorie na may sama ng loob. Hindi ko alam. Anong gagawin natin? Hahanapin pa ba natin siya? Hahanapin? Ang laki-laki ng mundo, saan natin siya hahanapin? Tanong ni Xiaorie sa babaeng pusa. Nagulat ang huli at umiling. Gumalaw-galaw din ang tainga niya. Hindi ko alam. Hindi na natin hahanapin. Hahanapin natin. Paano natin hindi hahanapin? Pero hindi tayo basta-basta hahanap.
Kailangan muna nating tiyakin ang direksyon. Gumawa tayo ng plano. Tapos saka tayo umalis. Nagmaktol si Xiaola sa kama. Tapos umupo. Sipag, 7 na lang ang natitirang demonyong hari. Sa tuwing wala siyang kamalay-malay, ano kaya ang pinaplano ng Diyos ng asul na bituin? Alam mo ba, ang ikalawang demonyong hari na si Succubus, araw-araw na nakatingin sa akin na nakaupo sa trono. Sabi niya sa akin na natutulog, nakatayo sa tabi ang sugo, tumingin din sa akin na nakaupo sa trono. Kung alam ko, tatawagin pa ba yung lihim na balak? Talaga naman. Sana alam ko kung ano ang ginagawa niya. Dahil wala siyang ginagawa. Kaya ako'y medyo naguguluhan, naintindihan mo ba? Ang sugo ay nakasuot ng baluti, nakakunot ang noo habang inaalala ang iba't ibang kilos ng Diyos ng asul na bituin. Medyo natatakot din siya. At nakapunta na ako ng ilang beses sa asul na bituin, may mga mandaraya sa mga taga-asul na bituin. Alam mo, ang mga tao sa mundo ay nagpapasya kung ano ang personalidad ng Diyos ng mundo. Kaya sa tingin ko, ang Diyos ng asul na bituin ay dapat na mandaraya rin. Tumigil ang sugo. Pagkatapos ay nagpatuloy, gusto ko ring pumunta sa asul na bituin para makita kung anong klaseng mga tao ang naroon. Pumunta ako minsan, tumingin-tingin sa mundo, ang weird. Lahat ay mga malalaking daisi na nakapalibot sa isa't isa. Gusto mo lang talagang makita siyang muli, no? Agad na nabasa ng sugo ang isip ni Succubus. Hindi naman lahat. Hindi ba't isa kang Succubus? Bakit gustong-gusto mo yung batang babae? Bilang Diyos ng mundong ito, hindi niya maintindihan ang Succubus. Hindi ko rin alam. Pero parang may nararamdaman akong amoy ng lalaki na gusto ko sa batang babae na yon. Habang sinasabi ito, hinawakan ni Succubus ang kanyang baba. Halata namang hindi niya rin maintindihan ang problemang ito. Dapat mong malaman na may laban sa pagitan niyong dalawa, huwag kang magpadala sa emosyon. Dahil sa huli, ikaw rin ang masasaktan. Alam ko. Tungkol dito, si Succubus. Parang walang pakialam. Nag-inat si Succubus, tiningnan siya ng sugo. At nagpatuloy, ang dalawang mundo ay unti-unting nagsasama. Maaaring may mga taong mula sa mundong yon. Pumunta sa mundong ito. Sa oras na yon, kayo na ang bahala. Pagkatapos sabihin ito, nawala na lang ang sugo. Talagang biglang sulpot at biglang nawawala. Napakabusi naman. Tiningnan ni Succubus ang trono at bumuntong hininga. Sana isa ka sa mga tao sa mundong ito. Hindi ko rin alam, may mga tao pala mula sa ibang mundo, at mayroon ding Succubus. Iniisip pa rin siya. Sapat na ang pagiging abala niya ngayon. Ang nanay ko naman. Inaakay ako at tinuturo ang gamit sa banyo, nagtatanong sa kanya, sabi niya. Ikaw ba ang may gawa nito? Bakit ang nanay ko napakatumpak? Hindi man lang siya nagduda sa'yo. Pagkakita niya, diretso agad siyang pumunta sa kwarto niya. Parang si Xiaoyu rin ang may gawa, nakatayo sa tabi at pinapanood ka. Ito. Ako ang may gawa. Nang hindi ko alam ang sasabihin, si Bai Qinghe ay buong tapang na humarap. Ang pangunahing dahilan ng lahat ay dahil sa tatay niya. Binigay niya sa akin ang connector. Ikaw ang may gawa. Nagkatinginan ang nanay ko at si Xiaoyu. Nagpalitan sila ng tingin at nakita nilang pareho ang dalawang salita sa mata ng isa't isa. Hindi naniniwala. Ako ang may gawa. Hindi ko alam. Tama ba? Tumingin sa akin si Bai Qinghe at nagtanong. Ako, napakabait ba sa akin ng batang ito? Nagpapahiram ng pera at tinatakpan pa ako sa gulo. Wala naman siyang utang sa akin. Bakit kaya niya ginagawa ito? Sa isang iglap. Talagang hindi ko maintindihan ang problemang ito. Magsalita ka naman. Nang makita niyang hindi ako nagsasalita. Nakatulala lang na nakatingin sa kanya, medyo nag-alala na si Bai Qinghe at nagmamadali. Nakita ng nanay ko ang ganoong tingin ng anak niya at nag-isip din siya habang nakahawak sa baba niya. May ngiti pa sa kanyang labi. Nakita ni Xiaoyu ang nanay niya, parang may mali sa tingin ng nanay niya. Hindi kaya iniisip ng nanay niya na magkasama ang kanyang kuya at si Bai Qinghe. Okay lang kay Xiaoyu, pero may nararamdaman siyang hindi karapat-dapat ang kuya niya kay Bai Qinghe. Tama. Nakita kong kumindat sa akin si Bai Qinghe, basta na lang ako sumagot. Qinghe, may pera ka ba? Magkano ba yan? Gusto mo bang sagutin muna ni tita? Kung sabihin ko bang may utang ako kay Bai Qinghe ng napakalaking pera. Hindi kaya sasampalin ako ng nanay ko hanggang mamatay. Ngumiti si Bai Qinghe. Tinitigan ko si Bai Qinghe, bigla niyang naramdaman na medyo nagmamalaki ang kanyang ina. Halos nagmumukha na ngang nagpapahiya sa sarili, hindi na po, tita. May pera po ako. Nakangiting ikinaway ni Bai Qinghe ang kanyang kamay bilang pagtanggi. Tama. Mayaman si Qinghe, hindi mo na kailangang alalahanin pa siya. Pinayagan ko si Bai Qinghe na maging sobrang mayabang. Mayaman si Bai Qinghe, kaya ano naman sayo? Sa sobrang saya mo, huwag mong kalimutan, 300 piso lang ang pera mo sa susunod na buwan. Direktang kinurot ni nanay ang noo ko, at ang sinabi niya ay direktang tumama sa puso ko. Parang binigyan ako ng kritikal na tama, bigla akong natauhan, nga pala. Mahirap pa rin pala ako, anong kinalaman ng kayamanan ni Bai Qinghe sa akin, bakit ba ako nagagalak?
Sa isang salita ng nanay, bigla akong ibinagsak mula sa langit patungo sa impyerno, hinaplos ni Bai Qinghe ang buhok ko. Hindi ko sinasadyang iniurong ang ulo ko, sige, kung ayaw mo, huwag na lang. Magluluto ako para sa inyo, hintayin niyong matikman ang daling ko. Pagkasabi nito, lumabas na si nanay ng banyo. Qinghe, halika sandali, may gusto akong itanong sa'yo. Gusto kong hawakan ang kamay ni Bai Qinghe. Pero nang mag-atubili ako, ibinaba ko na rin ang kamay ko at tumalikod papalabas ng banyo. Pero hinawakan ni Bai Qinghe ang kamay ko mula sa likod, sige. Lumingon ako kay Bai Qinghe. Saktong nakita ko ang nakangiting mukha ni Bai Qinghe, biglang lumaktaw ang puso ko, at natigilan ako sa kinatatayuan ko sa loob ng 1 segundo. Umalis na si nanay, umalis na rin si Bai Qinghe, naiwan si Xiaoyu na mag-isa. Nakatayo sa kinatatayuan niya na gulong-gulo sa hangin. Kabanata 67. Anong klaseng kapatid? Isa siyang sunod-sunuran. Bakit? Anong kailangan mo at pinatawag mo ako? Nakayukong tumingin sa akin si Bai Qinghe, tanong ko lang, nasaan si Bai Luo? Simula nang makilala ko kayong dalawa, hindi kayo naghihiwalay, bakit ngayon nagkahiwalay kayo? Sabihin mo nga, anong nangyari, hindi ako naniniwala. Na walang nangyari sa kanilang dalawa. Nagkaroon lang kami ng kaunting tampuhan, wala yon. Sanay na kaming dalawa, ayos lang. Ah, ganun ba? Dahil tampuhan lang ng magkapatid, hindi na ako dapat makialam, akala ko pa naman kung ano na kay Bai Luo. Sa kung anong dahilan, komplikado ang mukha ni Chendong habang nakatingin sa prinsesa sa harap niya. Sa tingin ko mabait siya. Malay mo, maging matalik kaming magkaibigan. Komplikado rin ang mukha ng prinsesa, hindi alam kung anong tono ang gagamitin para harapin si Chendong. Sigurado ka bang hindi mo siya gustong saktan? Ang tanong ni Chendong ay nagpagulo sa prinsesa. Agad niya itong tiningnan ng diretsyo. Anong sinasabi mo? Ako ba'y isang napakasamang tao? Ganyan ba ang tingin mo sa akin? Hindi. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ibibigay ko agad ang numero niya sa'yo. Ang sinabi ko ito, pangunahin na dahil ang kuya mong si Wang Jin ay nasa klase rin namin at parang mayroon silang personal na alitan. Hindi kami magkasundo. Huwag mo akong ikumpara sa kanya. Matapos makuha ng prinsesa ang numero ko, tumalikod siya at lumabas ng kwarto ni Chendong. Hindi kasundo ang kuya niya. Ang magkapatid na to, nagbago na ba? Kaya naman pala dito pa nakatira sa bahay namin. Hinihila ni Chendong ang baba niya. Chen si Chengi. Teka, bakit niya kailangan ang numero ng babae na yon? Para saan? Ganoon lang ba talaga kasimple? Ay naku, nakakainis. Araw-araw, puro problema na lang. Sige na nga. Tatawag na lang ako sa kapatid ko. Sa sandaling ito, nakaupo ako sa sala kasama ang maraming tao, nanonood ng telebisyon. Kumpleto na kaming 4, maganda ang samahan. Nakaupo si Bai Qinghe sa pinakakanang bahagi. Hindi maiwasang biglang tumunog ang telepono. Dahil nasa kapanapanabik na bahagi na ng pinapanood namin sa telebisyon. Hindi namin maalis ang tingin sa telebisyon habang inaabot ang telepono sa gilid. Direktang kinuha ni Bai Qinghe ang telepono at iniabot sa akin. Sinulyapan ko ang pangalan sa telepono at agad na pinatay ang tawag. Sino yan? Nagtatakang tanong ni Bai Qinghe. Nakita naman niya ang pangalan kanina. Mukhang kaibigan. Kung kaibigan ko, bakit ko sasagutin? Parang Chendong ang pangalan. Kuya mo ba yon o kapatid? Bahagya akong napangiti. Balak ko sanang sabihin na anak niya yon. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko sa harap ni Bai Qinghe. Kailangan pa ring mag-ingat sa aking itsura. Ang kaibigan ko, kasintahan ko. Nakatingin sa akin si Bai Qinghe, nakatagilid ang ulo at nakangiting nagtanong. Ako, paano ko ba sasagutin ito? Sabihin ko kaya na hindi ako gusto ng lalaki. Hindi pwede, baka matakot ko si Bai Qinghe. Teka, bakit ko ba iniisip ang mga bagay na ito? Sa sandaling iyon, marami akong naisip pero sa huli, pinili ko ang pinakasimple at direktang paraan. Matagal na akong kinukulit ni Tian Gao, tinanggihan ko na siya ng maraming beses. Pero kinukulit pa rin niya ako, wala na rin akong masabi tungkol dito. Direkta, simple, walang anumang pagkukunwari. Walang problema, si Leng Zi ay kapatid. Sa kwento ng kapatid. Sa pangkalahatan, siya ay gumaganap bilang isang sumusuportang karakter. Nagkatinginan ang stepmother at si Xiaoyu. Pareho silang nagtataka. Chen Gao, bakit hindi nila alam? Ah, may ganoon palang tao. Bakit hindi mo siya i-block? Palagi siyang nakakapagpalit ng numero ng telepono at tumatawag ulit. Wala akong magawa. Mayroon palang ganyang nakakainis na tao. Nakakunot noong tanong ni Bai Qinghe. Nakakunot noo si Chendong. Hawak ang kanyang telepono at nagtataka. Bakit hindi niya sinasagot ang telepono? At hindi rin siya nagre-reply sa mga mensahe. Nakapagtataka. May nangyari ba? Habang nagtataka si Chendong, isang tunog ng abiso sa telepono ang muling kumuha ng kanyang atensyon. Grabe, hindi na nga nag-aaral ang batang ito, paano pa kaya siya magiging abala? Ang hirap makipagkita sa kanya. Babawi rin siya sa akin sa lalong madaling panahon.
Sabi ni Chendong at pagkatapos ay itinapon ang kanyang telepono sa tabi. 9:00 na ng gabi. Maglaro kaya tayo ng online games. Hawak ng stepmother ang helmet. Nakatayo sa harap ng coffee table sa sala, nakatingin sa 3 tao. CJ. Saktong magfa-farm ako ng level 1-1-0 na halimaw. Tumango si Xiaoyu pagkatapos sabihin ito at tumingin sa akin. Komplikado ang ekspresyon sa kanyang mga mata, pero karamihan ay inggit. Hindi ako sasali. Hindi ako lalaro. May trauma ako sa larong iyon at si Bai Qinghe. Sabay kaming tumanggi. Bakit hindi ka naglalaro? Yung account mo di ba? Naputol ang sinasabi ni nanay nang makita niya si Bai Qinghe. Hindi natapos ni Bai Qinghe ang sinasabi niya at binawi niya agad. Nahiya tuloy si Bai Qinghe. Yung account ko. Sa totoo lang, wala na ring gaanong importansya yung account ko. Nakahalukip-kip si Bai Qinghe at tahimik lang akong pinapanood magpanggap. Biglang may nagbukas ng pinto kaya nagtinginan ang lahat sa gawin ng pasukan. Hila-hila ni Bai Luo ang maleta niyang halos kalahati ng taas niya. Papasok na sana siya nang makita niya kaming lahat na nasa sofa. Huminto siya. Nandito pala kayong lahat. Nandito rin si tita. Bai Luo, naglalaro ka ba ng games? Inilipat ni nanay ang atensyon kay Bai Luo. Tanong niya habang hawak ang helmet. Si Bai Luo ay, may trauma rin kaya agad siyang umiling. Hindi po, tita. Ilalagay ko lang po yung gamit ko. Magalang nasabi ni Bai Luo at bumalik sa kanyang kwarto. Nay, dito ka ba matutulog ngayong gabi? Hindi 9:00 na ng gabi. Hindi ka ba madalas na hindi umaalis sa bahay? Hindi mo nga kami pinapayagang umalis ng hating gabi. Kaya nagtataka ako kung paano uwi si nanay. Ano, 9:00 na? Pagkatapos kong sabihin yon, lumingon si nanay sa orasan sa dingding at napailing. Mukhang hindi na ako makakauwi ngayong gabi. Kaya bakit walang gustong maglaro? Nay, medyo nagtataka ako. Nakakita ka na ba ng karakter mula sa laro sa totoong buhay? Naguluhan si nanay at inilapag ang helmet sa mesa sa sala. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang noo ko. Wala kang lagnat Bakit ka nagsisimula ng magsalita ng kung ano-ano? Hindi mo ba nakita? Hindi Paano naman may makakakita ng karakter mula sa laro? Ako at si Bai Qinghe. Naramdaman naming dalawa na na-offend kami sa sinabi ni nanay. CJ, kung walang gustong maglaro, matulog na kayong lahat. May pasok pa kayo bukas. Qinghe, sumama ka sa akin saglit. Sino? Qinghe, sumama ka sa akin. Sino yan? Tiningnan ako ni Bai Qinghe at si Xiaoyu at tila nag-aalangan siyang maniwala. Hindi siya ang tinatawag na bagong ina. Tama, ikaw nga. Sumama ka sa akin, may sasabihin ako sa'yo. Kabanata 68. Natutulog ako sa hating gabi, biglang may duwende sa tabi ko. Bakit po, tita? Pagkapasok ni Bai Qinghe at ng bagong ina sa kwarto ko, isinara ng nauna ang pinto. Magsabi ka ng totoo kay tita, ano ba talaga ang nangyari kagabi? Nakaupo ang bagong ina sa kama at nakatingin kay Bai Qinghe, may kumpiyansa na nagsisinungaling sila. Nagulat na tumingin si Bai Qinghe sa bagong ina. Nagtataka ka ba? Kung paano ko nalaman? Nahulaan agad ng bagong ina ang iniisip ni Bai Qinghe. Ang nasa isip niya, tumango na lang si Bai Qinghe. Mukhang medyo abala, kaya mali ang hula ko. Walang malay na tumango si Bai Qinghe. Ngunit agad siyang natauhan at umiling-iling na parang tambol at sumabay pa ang kanyang mahabang itim na buhok. Sige na, huwag mo nang itago sa akin. Halata na, nanay niya ako. Anong klaseng anak meron ako, sa tingin mo hindi ko alam. Wala talaga siyang ugaling magpuyat para maglaro. Pag lumabas siya, hindi siya lalabas ng walang daan-daang piso sa cellphone niya. Paano naman magkakaroon ng cellphone? Sabi ng bagong ina, tila may pagkaawa pa. Tumingin siya sa kanyang kamay at muling bumulong, anak ko siya. Paano niya maitatago sa akin ang mga sikreto niya? Biglang may narinig na hikbi. Nagmula sa itaas. Pagtingala ng bagong ina, nakita niya. Si Bai Qinghe na umiiyak. Ang mga salita ng bagong ina ang sumira. Sa huling lakas ni Bai Qinghe na matagal nang walang ina. Nakayuko siya at umiiyak habang nakasandal sa pinto. Natigilan ang bagong ina. Anong nangyayari? Wala naman yata akong sinasabi. Bakit umiiyak ang batang ito? At umiiyak pa siya ng ganito kasakit. Ako naman at si Xiaoyu ay nakaupo sa sofa sa sala. Gumalaw ang tainga ko at lumingon ako para tanungin si Xiaoyu. Parang may naririnig akong umiiyak. Wala namang umiiyak. Bakit hindi ko naririnig? Makinig na mabuti si Xiaoyu saglit at umiling. Pero narinig ko talaga. Parang galing pa sa loob ng kwarto ko. Pagkasabi ko noon, nagtungo ako sa sarili kong kwarto. Dahan-dahan akong lumapit. Tiningnan ni Xiaoyu ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki na parang magnanakaw. Nakakapagtaka ang ekspresyon niya. Bakit parang ang kilos ng lalaking to ay sobrang dalubhasa? Habang papalapit ako sa pinto, mas lalo kong nakukumpirma na narinig nga niya ang iyak. Umiyak si Bai Qinghe. Hindi pa nga ako nakakarating sa pinto, sa kalagitnaan pa lang ay bumalik na ako sa sofa at sinabing, umiyak siya.
Sa sandaling ito, niyayakap ni nanay. Si Bai Qinghe, hinahaplos ang buhok ni Bai Qinghe at inaalo si Bai Qinghe. Sige na, huwag ka nang umiyak. Kung hindi talaga kaya, ituring mo na lang akong nanay mo. Ang sinabi ni nanay ay may maraming kahulugan. Nakasandal ang ulo ni Bai Qinghe sa balikat ni nanay. Nang marinig niya ito, tumingala siya at tiningnan si nanay ng bahagyang mamula-mulang mga mata. Kinagat agad ni nanay ang kanyang sarili. Parang masyado akong nagmadali. Tita, maghintay na lang po muna tayo. Baka sa susunod tawagin niya kayo. Nakayuko si Bai Qinghe. Okay lang. Kung gusto mong tawagin mo. Kung ayaw mo, huwag mo nang tawagin. Huwag kang mag-alala. Tinitingnan ni nanay si Bai Qinghe sa ganitong itsura. Nahulaan din ni nanay na may problema sa pamilya ni Bai Qinghe. Opo, sige po. Salamat, tita. Sino mang umiyak? Tinitingnan ako ni Xiaoyu sa labas na parang sawi. Narinig ko, si Qinghe yata. Bakit siya umiyak? Saan ko naman malalaman? Bakit mo ako tinatanong? Sinong tatanungin ko? Inirapan ko si Xiaoyu. Tita, alis na po ako. Tumayo si Bai Qinghe sa pinto, bumati kay nanay at saka binuksan ang pinto at umalis. Biglang napagtanto ni nanay na may mali. Teka, hindi tama to Hindi ba't may itatanong ako? Bakit napunta sa iba to? Lumabas si Bai Qinghe mula sa kwarto ko. At dumiretso sa kanyang kwarto. Bakit parang ang weird ng atmosphere ngayong gabi? Tila may problema si na Qinghe at Bai Luo. Tumingin ako kay Xiaoyu at nagtanong, hindi ko alam, walang kwenta. Bumalik ako sa aking silid, tumayo si Xiaoyu at bumalik sa kanyang silid. Tumayo rin ako, tumalikod at bumalik sa loob, hindi alam ni tita. Kumusta na yung cat girl at elf? Tinitignan ko ang aking pulso, ang relo na iginuhit sa bracelet. Bumuntong hininga, sige na nga, bahala na. Ayoko nang makita ulit yung succubus, nakatulog ako ng mahimbing ngayong gabi, walang anumang insomnia. Matapos bumalik sa pagiging normal mula sa pagiging vampira kahapon, naging normal na ang pagtulog ko, sa kalagitnaan ng gabi parang. Tila may nadagdag sa silid, may kakaibang pakiramdam ng pagkabalisa, pagdilat ko ng mga mata. Natigilan ako, biglang may lumitaw na anino sa tabi ng kama, agad akong nakaramdam ng panganib sa kaibuturan ng aking puso, shit, may multo. Gumulong ako sa isang tabi, iniabot ang kamay ko at binuksan ang ilaw sa tabi ng kama. Tinitigan ko at natigilan ako, teka. Ang berdeng buhok na ito, kahit anong tingin ko, pamilyar. Ikaw si hindi ikaw si A. Napatigil si Xiaolu nang makita ang aking pilak na buhok. Pagkatapos ay naging alerto ang kanyang ekspresyon, itinaas ang maikling kutsilyo sa harap ng kanyang dibdib bilang babala. Tulala na ako sa kama, ano ba tong nangyayari? Hindi siya ang pumunta sa akin, ako ang pinuntahan niya, si Xiaolu ay nakasuot ng masikip na leather dress. Mayroon ding kaunting armor sa kanyang pangitaas na katawan, na tila may bahid ng dugo, ikaw ay malinaw na Ito shit, pansamantalang hindi na gumagana ang aking orihinal na sistema. Tuluyan siyang natigilan, naguguluhan din si Xiaolu, isang ganap na hindi pamilyar na mundo. Hindi ganap na estranghero na tao, hindi katulad ng pagtatanong, mas katulad ng pagtatanong. Hindi mo ba ako nakikilala? Pinigilan ko ang aking sarili, may kahawig ka. At saka, nasaan ako? Paano ako napunta rito? Ano ang binabalak mo? At nasaan si Ye? Anong ginawa mo kay Ye? Tinitigan ko si Xiaol na naging 100,000 bakit, at bigla akong nakaramdam ng sakit ng ulo. Ano ba tong nangyayari? Saang tanong ba ako dapat magsimulang sumagot? Sandali, huwag ka munang magsalita. Gulo-gulo talaga ang utak ko ngayon. Umupo ako sa kama at dahan-dahang umuurong. Bagamat sumimangot si Xiaol, wala rin siyang balak kumilos. Tingnan mo akong mabuti. Hindi mo ba ako nakikilala? Biglang natigilan si Xiaol. Bakit parang Ang figura ng taong ito sa harap ko, parang masyadong kamukha ng taong yon. Parang maliban sa aura. Ang mga tainga, mata, pananamit ay hindi masyadong magkamukha, pero halos lahat ay pareho. Si Xiaol ay may hawak na maikling espada sa harap niya, tumitingin sa paligid. Puno ng mga bagay na hindi niya nakita. Isang ganap na hindi pamilyar na mundo, na nagdulot sa kanya ng kaunting takot, at maging ng pakiramdam na gusto niyang umiyak. Xiaol, paano ka napunta rito? Natigilan si Xiaol. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin. Ang tawag na yan, dalawa lang ang nakakaalam. Isa ay si Ye, at ang isa pa ay ang vampirang yon. Kabanata 69. Ikaw nga talaga, hehe. Wala na akong masabi. Bakit palaging may problema kapag natutulog ako? Una, nakatulog ako. At naging ganito ako, tapos ngayon nakatulog ulit ako, may duwending sumulpot sa kama. Parang wala na akong pagkakaiba kay Martin ngayon. Pareho kaming natutulog. At may mga kamangha-manghang karanasan. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Sino ka ba talaga? Sa totoo lang, may hinala na si Xiaol, pero hindi pa rin siya sigurado. Sino ang nagpangalan sa inyo ni Ye? Hindi mo pa ba alam? Hindi kayo masyadong magkamukha. Huwag mo akong subukang lokohin. Dinakip mo ba siya? Ako na ba ang susunod? Si Ye na ang susunod. Ako ni.
Bakit hindi niya napansin dati? Ang yagit na to ay may ganito palang kayang imahinasyon. Ako nga yung vampira. Ako ang nagpangalan sa'yo, hindi mo ba alam? Ikaw nga. Tinitigan ako ni Xiaol mula ulo hanggang paa, parang hindi pa rin makapaniwala. Ikaw nga, bakit mo ako dinala rito? Nasaan si Ye? Anong nangyayari? Ang sunod-sunod na tanong ni Xiaol ay nagdulot sa akin ng inis. Huwag mo sabihing abala ka, pati ako ay naguguluhan. Paano ka napunta rito? Basta natulog lang ako, tapos pagdilat ng mga mata ko. Nandito na ako. Ako ba? Sa panahon ngayon ang pagtulog. May sorpresa pa pala. Hindi ko maintindihan kung bakit sa pagtulog pa nagkakaproblema. Sa ngayon, ayoko nang isipin pa kung bakit biglang sumulpot si Xiaola sa kama ko. Ang gusto ko lang malaman ay kung saan ko siya ilalagay bukas ng umaga. Paano ko ipaliliwanag sa nanay ko? Arf! Ano ba yan? Nakakainis. Bakit ang dami kong problema ngayon? Humiga ako sa kama at nag-isip ng maraming paraan pero parang walang gumagana. Tiningnan ko si Xiaola na. Nakasuot ng leather jacket at may hawak na maikling espada. Sige, itabi mo na yan. Binuksan ko ang aking aparador. Kumuha ako ng isang damit ko mula sa aparador at inihagis sa kama. Magpalit ka ng damit. Ito ang isuot mo. Ito. Tela lang yan. Magpalit ka na. Lalabas muna ako. Kapag nakapagpalit ka na, tawagin mo ako. Pero huwag kang magsasalita. Katukin mo lang to. Tinuro ko ang pinto, tapos binuksan ko ito at lumabas. Sandali. Tama ba yung narinig ko? Damit daw yon? Tela lang yon, sobra naman yata. Tiningnan ni Xiaori ang damit sa harap niya. Naguguluhan siya, pero sa huli, nagsimula pa rin siyang pasalamatan ang kanyang chest armor. Bigla siyang napunta sa isang lugar na hindi niya kilala, kaya dito lang siya makakaasa. Umupo ako sa sofa sa sala. Komplikado ang nararamdaman ko. Medyo naguguluhan pa rin ako sa biglaang paglitaw ni Xiaola sa kama ko. Bigla kong naalala yung succubus. Yung succubus na yon, pagkalipas ng ilang sandali, bigla na lang nawala. Hindi ko alam kung si Xiaori ba ay magiging katulad ng succubus na yon. Na kapag sumapit na ang oras ay kusa ring mawawala. Sana mawala ka na lang kusa. Kasi kung hindi, mapapahamak ako. Tumayo ako at lumapit sa bintana. Tiningnan ko ang walang taong subdivision. Hindi ko alam kung ang sitwasyon ngayon ay katulad noong nangyari sa succubus. Buti na lang walang tao. Nakahina ako ng maluwag. Ibig sabihin, katulad nga ng succubus, pagkalipas ng ilang panahon, kusa rin siyang mawawala. Bakit gising ka pa, ang lalim na ng gabi? Anong ginagawa mo rito? Bigla akong nakarinig ng boses sa likuran ko. Napabalikwas ako at biglang lumingon, nakita kong nakatingin sa akin si Bilu na may pagtataka. Nakikita mo ba ako? Nasambit ko, ano sa tingin mo? Anong nangyayari sa'yo? Bakit parang may sayad ka? Gabi na, bakit nakatayo ka sa bintana at nanonood? Nanonood ako ng tanawin. Sinuri ako ni Bilu mula ulo hanggang paa. Oh, sige, panoorin mo lang. Aalis na ako. Sige, matulog ka na. Nang makahina ako ng maluwag. Isang malakas na kalabog mula sa kanyang kwarto ang muling nagpakaba sa akin. May nahulog sa kwarto mo? Sabi ni Bilu at saka tumalikod para umalis. Nang makitang hindi nagtanong ng malalim si Bilu. Nakahina ako ng maluwag. Ngunit sa sumunod na segundo, bumalik si Bilu. Ang paghina ko ng maluwag. Biglang nanumbalik ang tensyon. Hindi ba aalis ang batang ito? Tatanungin kita, anong nangyari sa butas sa dingding ng banyo? Hindi mo ba pinagdududahan ang kakayahan ng iyong kapatid na babae? Bakit ganoon ka kaseryoso? Kapatid ko siya. Ako ang kanyang ate. Hindi ko ba siya kilala? Napakabait niya sa lahat. Paano niya magagawa ang butas sa banyo? Ikaw at si Xiuyu. Imposible rin kay Xiuyu. Hindi ako nakatira dito, kaya ikaw lang yan. Tinitigan ako ni Bilu na may kumpiyansa sa kanyang mga mata. Ako ang gumawa. Wala akong magawa kaya binutas ko. Sige na. Huwag na tayong mag-usap. Gusto kong mapag-isa. Ayaw ko nang makipag-usap kay Bilu. Pagkatapos sumagot ng dalawang salita na walang gana, tumalikod ako at tumingin sa labas ng bintana. Halata na ang itsura ko. Ang ibig sabihin ko ay ayaw ko nang magsalita, ngunit malinaw na hindi naintindihan ni Bilu ang ibig kong sabihin. Tatanungin kita, kamusta ang emosyon ni Almond nitong mga nakaraang araw? Okay naman ang kanyang emosyon. Bakit? Hindi ba niya ako pinagsumbungan sa'yo? Halimbawa, ako rin ay dumating na. Interesado lang akong tanungin ka. Iyon ay, pinag-uusapan ako ni Bilu nang magsalita. Biglang umalinggaw sa kwarto ko ang isang kaluskos. Lumingon si Bilu sa kwarto ko. Nagpatuloy ang kaluskos. Anong nangyayari sa kwarto mo? May alaga ka bang pusa? Bakit ang ingay? May alaga akong duwende. Umungol ako, ano? Wala. Matulog ka na muna. Hayaan mo akong mapag-isa dito. Tiningnan ni Bilu ang aking kwarto at pagkatapos ay ako. Dahil hindi ako nagsasalita. Hindi na rin siya nagtanong pa. Tumalikod siya at bumalik sa kanyang kwarto. Sa wakas ay nakahinga ako ng maluwag.
Dahan-dahan akong naglakad papunta sa harap ng aking kwarto, binuksan ang pinto at pumasok. Si Xiaoge ay suot ang bagong damit. Nakulay rosas na bestida na binili ko noon. Ang kanyang berdeng buhok ay nakalugay sa likod ng kanyang ulo. Maganda nga. Sige, ikwento mo, paano ka nakarating dito? Sigurado na ako ngayon na ang sitwasyon ngayon ay iba sa nangyari noon sa Succubus. Hinanap ka namin ni Yexu. At pagkatapos ay natulog sa tabi ng Demon King's Castle. Pagdilat ko ng mata, narito na ako. Hinanap niyo ako. Para saan? Basta na lang kayo naglaho ng walang sabi. Imposibleng hindi ka namin hanapin. Nang marinig ko yon, talagang natigilan ako. Paano kaya nakarating dito ang dalawang bata para hanapin ako? Wala man lang kayong direksyon. Paano ninyo ako nahanap? Basta na lang kayo naghanap. Sino ba kasing may sabi sa'yo na hindi ka mag-iwan ng kahit anong impormasyon? Kaya, nasaan ba tayo ngayon? Paano ako nakarating dito? Hindi ko rin alam eh. Nag-usap kami hanggang umaga pero hindi pa rin namin maintindihan kung bakit narito si Xiaora. Kabanata 70, gising na. Gising na. Si Xiaoyu sa sobrang aga ay kumakatok na naman sa pinto ko. Pero kumpara sa paraan ng paggising niya sa akin noon, mas malumanay na ito. Nakaupo ako sa kama, si Xiaole ay nakahiga sa kama na natatakpan ng kumot. Nakatalikod sa akin. Nang marinig niya ang tunog, gumalaw ang kanyang matulis na tainga. Nagtataka siyang tumingin sa akin. Gulong-gulo na ang isip ko. Hindi ko na talaga alam kung ano ang gagawin. Nakikita kong kumakatok na ang kapatid ko sa labas. Dapat ba akong gumising? O magpanggap na tulog? Paano ko sasabihin kay Xiaole ang tungkol sa nangyari? Paano ko ipaliliwanag? Pagkagising ko, may biglang sumulpot na batang babae sa kwarto. Buti na lang babae rin siya ngayon. Kung lalaki siya noon, baka tumakas na siya. Tama, maaasahan ang bagay na ito. Gising ka na ba? Bumuntong hininga ako. Wala siyang duda. Kapag hindi pa siya nagsalita, hahanapin ni Xiaolu ang susi para buksan ang pinto at pumasok. Sige na nga. Huwag ka nang kumatok. Bumangon ka na, magbihis at kumain. Gising na ang lahat. Ikaw na lang ang hinihintay para kumain. Bumangon? Hindi nga siya natulog buong gabi. Anong nangyari? Si Xiaolu, gamit ang kanyang mga kamay at paa, ay umakyat sa tabi ko, tumingin sa akin at inamoy ako. Matapos ang isang gabi, nakumpirma na niya na ako nga ang vampira. Wala naman. Nag-aalala lang ako sa mata ko. Sumimangot ako. Hindi talaga ako mapalagay sa mata ko. Dito ka lang, huwag kang gagalaw. Tumango si Xiaolu. Tumalikod ako at lumabas, binuksan ang pinto at sumigaw sa labas, kumain na kayo. Huwag niyo na akong hintayin. Maglalaro muna ako. Ang bagong nanay at si Xiaoyu sa labas. Nagkatinginan. Ang batang ito talaga namang kagabi. Pinaglaro ko siya buong gabi, tapos bigla na lang gustong maglaro ngayong umaga. Talaga nga namang. Tumingin ang bagong nanay sa aking nakasarang pinto at saka pumasok sa kusina. Huwag mo muna akong hawakan ha. May importante akong gagawin. Pagkatapos kong isara ang pinto, tinitigan ko si Xiaolu. Sa huli, humiga ako sa kama. Hinawakan ng kanang kamay ko ang pulso ng kaliwang kamay ko. Tapos dumiretso akong higa sa kama. Tumingin si Xiaolu sa akin na may pagtataka. Itinagilid niya ang kanyang ulo. Ito ba ay patay na? Ang Succubus ay may hawak na tela at pinupunasan ang haligi sa bulwagan. Biglang tumingin sa akin na nakahiga sa kama at iminulat ang kanyang mga mata. Panginoon, tinusot ng Succubus ang kanyang mga mata. Tila nagdududa kung tama ba ang nakikita niya. Nasaan ang babaeng pusa na yon? Sabihin mo sa akin. Dumiretso ako sa punto. Panginoon, pwede mo naman gamitin ang detect at charming spirit na mga kakayahan para hanapin siya. Hindi mo na ako kailangan. Sa isip ko, isipin mo lang ang itsura ng taong hinahanap. O ang pangalan niya, nakangiting sabi ng Succubus. Tiningnan ko ang Succubus. Tila walang masamang balak sa akin ang nilalang na ito. Kung ganon, ano ba talaga? Kailangan ko pa bang matakot sa kanya? Hindi ko maintindihan sa ngayon. Pero hindi naman ito ang pangunahing bagay ngayon. Sinunod ko ang paraan ng Succubus at nakita ko nga si Ye. Hindi na ako nagsalita pa at agad na nag-teleport. Tiningnan ng Succubus ang nawawalang silid. Malungkot siyang bumuntong hininga, sa huli ay nakalimutan din si Ye sa mga sandaling ito ay. Hinahanap si Xiaolu sa buong kagubatan. Sa kanyang isip, Xiaolu, nawawala siya. Pagkagising sa umaga, nawala na agad ang tao. Tiningnan ni Ye ang biglang paglitaw ko sa harap niya at agad na bumuhos ang kanyang luha. Tiningnan ko ang babaeng pusang umiiyak habang yakap ang aking hita. Habang umiiyak siya, nakalaylay din ang kanyang tainga at buntot ng pusa. Hindi ko sinasadyang tingnan ang tainga at buntot ng babaeng pusa. Sa sumunod na segundo, binigyan ko ang aking sarili ng isang malakas na sampal. Sobrang lungkot na umiiyak ang batang babae pero naiisip ko pa rin ang tungkol sa kanyang tainga at buntot. Hinaplos ko ang ulo ng babaeng pusa. Huwag ka nang umiyak. Huwag ka nang umiyak. Nasa akin si Xiaolu. Nasaan si Xiaolu? Nasaan? Ikaw ba ang kumuha kay Xiaolu? Sinundo mo ba ako?
Yakap-yakap niya ang aking hita, umiiyak na may sipon at luha. Agad akong gumamit ng isang mababang antas ng salamangka ng tubig at pinadulas ito sa mukha niya. Agad na umiling ang huli. Nagpagpag ng mga patak ng tubig. Sige na, huwag ka nang umiyak. Hindi ka pa makakapunta doon sa ngayon. Biglang tumingala si Ye sa akin, may luha sa kanyang mga mata. Mukha siyang kaawa-awa. Paraiso ba? Agad na bumagsak ang 3 itim na linya sa aking noo. Binigyan ko ng malakas na pitik sa noo ang babaeng pusa, na agad namang ikinagulat at ikinasakit niya. Agad na tinakpan ang kanyang ulo na may luha sa kanyang mga mata. Anong paraiso? Basta yon na yon. Kailangan mo nang tahakin ang iyong sariling landas sa hinaharap. Hindi rin ako masyadong kampante. Ganto na lang, bibigyan kita ng sekretarya ko. Sinusundot-sundot ni Xiaoyu ang aking kamay. Dahil walang reaksyon ang huli, tinawag ulit ni Xiaoyu ng 2 beses, bagong kuya. Nakadikit ang tenga ng bagong ina sa labas ng pinto, nakikinig sa mga tunog sa loob ng kwarto. May naririnig ba siya? Ang mga mata ni Xiaoyu at Bai Qingke sa gilid ay puno ng pagtataka. Walang magawa na tinaas ng bagong ina ang kanyang ulo. Anong klaseng pinto ito? Bakit napakahusay ng soundproofing? Kaunting tunog lang ang naririnig ko. Pero hindi marinig. Ang ganda ng soundproofing ng pintong ito. Biglang naalala ni Xiaoyu. Yung binubulong ko kagabi. Ay nga pala, muntik ko nang ikulong ang sarili ko sa loob ng pinto. Hindi rin marinig kung anong ingay sa loob ng kwarto. Anong ginagawa kaya nitong batang to sa loob? Kumbinsido akong si Bai Qingke yon. Sinulyapan ni Xiaoyu si Bai Qingke. Ngayon kailangan lang kumpirmahin. Kung umiyak ba si Bai Qingke kagabi? Ang sarili niyang kuya, hindi ko alam kung matapos maging babae. Kung mayroon pang ibang espesyal na kakayahan. Nakatayo ako sa may pintuan at huminga ng malalim. Nagdadalawang isip kung bubuksan ko ba ang pinto. Lumingon ako kay Xiaolu na nasa kama, nakatulala ito sa kanya. Tandaan mo lahat ng sinabi ko sa'yo. Yun, tandaan ko. Huwag kang magsasalita ng kung ano-ano. Masunuring tumango si Xiaolu. Huminga ako ng malalim. Pagkatapos biglang binuksan ang pinto. Sabay na nagsigaw si Xiaoyu at Bailo, isa sa kaliwa at isa sa kanan. Bagsak silang dalawa sa magkabilang gilid ko. Anong nangyayari sa inyong dalawa? Anong nangyayari sa'yo? Nagulat ang lahat ng nandito. Nagtataka ako kung anong nangyayari sa dalawang to. Si Nanay at si Bai Qingke naman ay nakatingin kay Xiaolu na nakaupo sa kama ko, natigilan sila. Kulay berde ang buhok, matutulis na tenga, di ba't elf yan? Pagtingala ni Xiaoyu at Bailo. Nakita rin nila si Xiaolu na nakaupo sa kama. Pareho silang natigilan. Tinusot pa ni Bailo ang kanyang mga mata. Hindi komportable si Xiaolu dahil pinagtitinginan siya ng 4 na to, umaatras siya. Anong nangyayari dito? Talagang pinahanga mo si Nanay. Kabanata 71, ang huling hantungan ni Xiaolu, kuya. Ipaliwanag mo nga, anong nangyayari? Dahil sa pagkagulat ni Xiaoyu. Nakalimutan pa niyang tawagin akong kapatid. Kuya, sinulyapan ni Bai Qingke si Xiaoyu. Hindi niya maintindihan kung bakit ako tinatawag na kuya ni Xiaoyu. Alam naman ni Bai Qingke na ang karakter sa laro ay maaaring lumitaw sa realidad. Kaya nang makita niya si Xiaolu, ay hindi siya masyadong nagulat. Bahagya lamang siyang nagtaka. Kaya narinig niya ang sinabi ni Xiaoyu. Kaya nagtaka siya sa tawag ni Xiaoyu sa akin. Nataranta si Xiaolu nang makita niya ang biglaang paglitaw ng 4 na tao. Dali-dali siyang kumuha ng maikling espada na nakalagay sa kama. Kinuha at itinaas sa harap ng dibdib. Nakita na mayroon pang madilim na pulang mansa ng dugo sa talim, kaya't walang sinuman ang nangahas na lumapit. Kaya't sabay-sabay silang lumingon sa akin. Hindi ko alam ang nangyari, nagising na lang ako sa kama sa kalagitnaan ng gabi. Huwag mo akong tanungin, wala akong alam, bagong kuya. Biglang tumingin sa akin si Xiaolu na nasa kama at sumigaw, yoyoyo. Bagong kuya. Pagkarinig ni Xiaoyu sa sinabi ni Xiaolu, agad siyang nanuya. Pagkarinig ko, agad na pumula ang mukha ko. Yari. Nakakahiya ito. Sino sila? Sumiksik si Xiaolu sa likod ko. Hawak ang laylayan ng damit ko gamit ang kamay na walang hawak na kutsilyo. Bigla akong napunta sa isang hindi pamilyar na mundo. Ang maaasahan ko ay ako lang. Sa harap ng biglang lumitaw na 4 na tao, matatakot si Xiaolu. Normal lang iyon. Okay lang, okay lang. Maghintay ka muna rito. Hinaplos ko ang berdeng buhok ni Xiaolu pagkatapos ay lumingon ako at hinila palabas ng pinto ang lahat. Iniwan si Xiaolu na nanginginig sa silid. Medyo kakaiba ang atmosfera sa sala. Nakaupo ang 4 sa sofa, nakatayo ako sa harap ng sofa at naghihintay na tanungin. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Bakit ayaw ninyo akong paupuin sa sofa? Para akong sinisiyasat na kriminal. Tinitignan ko si Xiaoyu at ang aking nanay. Sina Bai Qingke at Bailo sa gilid ay nanonood lang bilang mga tagapanood. Pag-amin ay pagagaan ng parusa, pagtanggi ay pagpapabigat. Magtapat ka. Kung magsisinungaling ka, hindi kita patatawarin. Isa-isang sinabi ni Xiaoyu at nanay. Ako. Kaya, sinabi ko ang pinagmulan ng lahat ng ito.
Kasama na ang pagkatao ni Xiaolu. Galing sa laro. Seryoso ka ba? Anong biro iyan? Nagdududa na si Xiaoyu na may sakit sa utak ang kanyang kapatid. Ngayon, mukhang kumpirmado na ito. Hindi mo ba nakita kanina? Ang kulay ng buhok pati na ang matutulis na tainga. Hindi ba yon lahi ng mga duwende? Hindi ba pilak din ang buhok mo? Sige, sabihin mo ang iyong bilin. Sumagot si Xiaoyu. Vampira ako, kakagatin kita balang araw. Sige, huwag na kayong mag-away. Sigurado ka ba? Yan ba yung karakter sa laro? Pinigilan ni Mama si Xiaoyu na makipagtalo sa akin, sabay tanong sa akin. Opo, nagkita na po tayo sa laro. Kilala rin niya ako. Kanina nga tinawag niya ang pangalan ko. Hindi ko rin alam bakit siya biglang lumitaw dito. Naisabi ko na ang lahat ng dapat kong sabihin. Ano ba nang ginagawa niyo? Parang inaapi ako. At dahil na parang inaapi ako, gusto kong umiyak. Kaya huminga ako ng malalim para pakalmahin ang sarili. Sabay sabi kay Xiaoyu, Xiaoyu, nakikinig ka ba? Garalgal ang boses ko. Minsan napapaisip siya kung napalitan ba ang kuya niya. Tumayo si Bai Qinghu. Hinila ako paupo sa sofa at inaliw. Tumahimik saglit, kaya ano na nang gagawin natin? Paano natin sosolusyonan ang problema sa batang yan? Pinutol ni Xiaoyu ang katahimikan. Nagtinginan ang lahat, walang nakakaalam. Kung paano sosolusyonan ang problema, ano pa ba nang magagawa natin? Alagaan na lang natin siya. Huwag naman nating ipamigay sa mga siyentipiko para pag-aralan, kalmado kong sagot at nagbiro. Pagkarinig nito, napatingin si Bai Qinghu kay Bai Luo pero napansin niya na nakatingin din sa kanya ang huli. Nang makita niyang nakatingin si Bai Qinghu, umiwas siya ng tingin. Ikaw mag-aalaga. Ang dali mong sabihin, kailangan pa nating mag-aral. Saan tayo kukuha ng oras para alagaan siya? Inirapan ako ni Xiaoyu kahit malayo siya sa akin. Ako na ang mag-aalaga, biglang nagtaas ng kamay si Papa. Napatingin ang lahat sa kanya. Aalagaan ko siya hanggang kayanan niyang mag-isa sa buhay, paniniguro ni Papa, sabay tingin sa akin. Sige, pwede na rin yan, nag-isip si Xiaoyu. Sa sandaling iyon, sa loob ng bahay namin. Nakatingin si Papa sa walang lamang silid at bumuntong hininga. Naku, parang walang pinagkaiba kung hindi ako umuwi. Halika na. Hinawakan ko si Xiaolu at lumabas ng kwarto ko. Nagkukubli si Xiaolu sa likod ko, natatakot na nakatingin sa apat na nakaupo sa sofa. Pagkaraan ng 5 minuto, tandaan mo to, tandaan mo? Tumango si Xiaolu pero nagtatago pa rin sa likod ko. Halata na nahihiya pa rin siya. Nakita ni Xing ba ang sitwasyon at nilunok na rin ang mga salitang gusto niyang hawakan ang tainga niya. Nang makita ko si Xiaol na ganyan, medyo sumakit din ang ulo ko. Masyadong mahiyain ang batang ito. Hindi rin magandang bagay. Hindi ko naman siya maaaring samahan buong araw. Kailangan ko pang pumasok sa eskwela. Hindi ko naman pwedeng magdala ng isang elf sa eskwela, di ba? Kung nagdala ako ng elf sa umaga, headline ako sa hapon. Tama, eskwela. Kailangan ko pang pumasok sa eskwela ngayon. Anong oras na ba? Hindi pa ako kumakain. Hinilot ko ang sentido ko. Araw-araw, kung ano-ano na lang talaga ang nangyayari. Tama. Ano nga palang pangalan ng batang ito? Tanong ni Xing ba habang nakatingin kay Xiaol na nahihiya. Oh, Xiaol. Ano, Xiaol? Nang marinig ng 4 na tao ang pangalang ito, lahat sila ay napatahimik. Xiaol, sino ang nagpangalan? Tanong ni Xing ba habang nakatagilid ang ulo sa akin. Siyempre ako, para kang nagmamalaki pa. Isa kang tunay na walang kwentang tagapagpangalan. Halika, halika. Sa tingin mo ba maganda ang pangalang ito? Hindi pinalampas ni Xiaol ang anumang pagkakataong siraan ako. Bigla na lang siyang nagsabi, tingnan mo, paano namin ang tatay mo kayo pinangalanan. Tingnan mo naman kung paano ka magpangalan, Xiaol. Tingnan mo nga, maganda ba ang pangalan mo? Kung ikaw ang pinangalanan ko nito, matutuwa ka ba? Sa pagkakataong ito, hindi na rin nakapagpigil si Xing ba. Nagkomento siya, walang magawa. Sa pagkakataong ito, napakaraming punto sa pangalan para punahin. Umabot na sa puntong hindi na makapagpigil na magkomento. Akala ko isa siyang niyay sa laro. Kaya hindi ako gaanong nag-isip ng mabuti sa pagpangalan. May nagsabi pa na napakaangkop daw ng pangalang ito. Nang marinig ito ni Xiaol, nagtago siya sa likod ko at tumagilid ang ulo ng may pagtataka. Anong inisi? Ano ba ang sinasabi ni Kuya Xing? Si Xiaol ay talagang walang maintindihan.